Our silent channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3551 Pag-asa para sa isang hinaharap. Isang figure ng babae ang pumasok sa isip ni Yefan, at bamulong siya, maaaring nakita ko na ang babaeng iyon, ngunit hindi ako sigurado kung sino iyon. Ngunit napakaraming tao lamang ang maaaring hamarang sa iyong Xuanyuanjian. Yefan, sa tingin mo, bibigyan ako ng babaeng iyon ng Xiaojianjian? Tanong ni Ji Xuanyuan. Paano ko malalaman? Hindi ako siya, tanong ni Yefan, mahalaga pa rin ba sa iyo ang Xuanyuan sword ngayon? Umaasa ka sa espadang iyon. Sinabi ni Ji Xuanyuan, labanan. Hindi mahalaga, kung mawala ang iyong anak, palagi kang mag-aalala tungkol dito. Sumang-ayon si Yefan, sa totoo lang, kung mawawala ang aking anak sa simula, maiinis ako. Si Yefan ay mahilig din sa espada, at naiintindihan ito ni Yefan. Ang pakiramdam na ito. Yung malaking espada mo talaga ang simula. Nagningning ang mga mata ni Ji Xuanyuan. Nagulat si Yefan, bakit biglang nagkaroon ng maliwanag na mga mata ang lalaking ito? Oo, alam mo rin yun. Siyempre, ang unang espada ng maalamat na watay. Ang ninuno ng 10,000 espada ay hindi pagmamalabas. Sabi ni Ji Xuanyuan, na may kaunting espesyal na pag-asa sa kanyang mga mata, ngumiti at tumingin kay Yefan. Hindi nakayanan ni Yefan ang nakakaawang tingin na ito, kaya kinuha niya ang taichu at ibinigay ito kay Ji Xuanyuan. Manood ka lang, huwag mong subukang nakawin. Nagbabala muna si Yefan. Brother Yefan, paano nakawin ng isang ginoo ang kagandahan ng isang tao? Huwag mo akong tingnan na walang silbi, ngunit isa rin akong Emperor Swordsman, hindi magnanakaw, seryosong sabi ni Ji Xuanyuan. Natawa si Yefan at sinabi sa kanyang puso na dahil isa ring Emperor Swordsman si Lao Su, alam niyang hindi magandang ibon ang propesyon na ito. Sok-sok. Taichu ito. Ang lakas ng espada na ito ay talagang mahiwaga. Kinuha ni Ji Xuanyuan si Taichu at hindi na makapaghintay na simulan ang paghaplos. Hoy, laway. Laway. Napag-alitan si Yefan, ano ang ginagawa ng lalaking ito na nakabuka ang bibig? Si Ji Xuanyuan ay dali-daling gumawa ng tumikim, tumalikod at nahihiyang ngumiti, hindi pa ako nakakita ng ganoon kagandang espada sa loob ng maraming taon, medyo nasasabik ako. Hindi nagustuhan ni Yefan, wala kang maraming disenteng espada. Oo, oo. Ngunit ang aking pinakamataas na layunin ng espada, maraming mga espada ang hindi makayanin ito, at pagkatapos ay maaari ko lamang itong ibigay sa ilang mga bayani. Si Xuanov sister at Feng Hao, sinabi nila na kahit papaano ang likas na kayamanan ng espiritu ay karapat-dapat sa akin, kaya marami sa kanila ang gusto ko. Hindi nila ako papayagang gamitin ang mga espada na mayroon ako. Ngunit ang likas na espiritual na mga kayamanan ay karaniwang nasa mga kamay ng mga sikat na master, at kahit na nakakuha ng mga espiritual na kayamanan, ang pinakamahusay na mga ay bihira. Sabik na tumingin si Ji Xuanyuan kay Taichu at sinabi, napakaswerte mo. Sa simyu lang ito, sa mga tuntunin ng saber, ito talaga ang katapusan. Hindi komportable si Yefan sa pakikinig dito, hindi madali para sa batang ito. Gayunpaman, Yefan, hindi pa ito na-unblock sa simula pa lang. Sinadya mo ba ito, o wala bang paraan para i-unblock ito? Tanong ni Ji Xuanyuan. Sinubukan ko ang lahat ng paraan, ngunit tila hindi ako sapat na malakas, kaya hindi ko ito ma-unblock. Hindi ko alam kung ano ang nakabalot, napakahirap, sabi ni Yefan. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang dapat na kapangyarihan ng demonyong dragon sa simula, dahil ito ay tinipon ng pamilya ng demonyong dragon sa simula sa mahabang panahon sa simula. Umaasang sinabi ni Ji Xuanyuan, oh. Sinusubukan kong tumulong ina-unblock mo ba? Ang aking pinakamataas na layunin ng espada ay maaaring puwersahang buksan ito. Hindi. Nagmamadaling iniunat ni Yefan ang kanyang kamay at binawi si Taichu. Hindi sa banggitin kung maaari mo itong i-unblock o hindi, kailangan kong i-unblock ito mismo. Kung may espiritualidad sa simula, dahil tinulungan ito ni Ji Xuanyuan na i-unblock ito, at gusto niya si Ji Xuanyuan, hindi ba siya, dein? Walang pakialam si Yefan kung siya ay makasarili o hindi, gayunpaman, ito lang ang tinatanggihan niya. Nagalit at nagsisisi si Ji Xuanyuan, okay. Sayang at hindi ko makita ang orihinal na anyo ng Taichu. Maaga o huli, may kumpiyansang sabi ni Yefan. Noong una, binalak ni Yefan na ipakita kay Ji Xuanyuan ang kanyang Sword God Ring Sword Collection. Ngunit nang makita na ang taong ito ay talagang mahilig sa mga espada tulad ng kanyang buhay, siya ay nahihiya at humingi sa kanya ng ilang mga espada. Ang mga espadang gusto ni Ji Xuanyuan ay talagang ang pinakamahusay. Sa sandaling naisip niya ito, naging determinado si Yefan, at hindi na siya makalabas ng isa pang espada. Mas mabuting maging modemo kaysa maging modemo. Nga pala, noong nasa Yangjian ako, nalaman kong ikaw at si Chiyu ay tila nasa eroplano ng Taishi, at karaniwang walang nangyari. Pagdating mo sa Taishi, pumasok ka ba sa Juyuan? Matagal na tanong ni Yefan. Mga tanong mula noon. Huwag mong banggitin, sabi ni Ji Xuanyuan na may malungkot na mukha, dinala ko ang aking pamilya at mga tao sa Taishi, at gusto kong gumugol ng ilang oras sa paglilibang.
Hindi ko alam ngayon, nasaan iyon. White space. Biglang nagulat si Ye Fan. Pagkatapos ano? Sinabi ni Ji Xuanyuan, ako. Ginamit ko ang aking espada upang piliting buksan ang isang pinto, at sa sandaling lumabas ako, ito ay Juyuan. Brother Ye Fan, alam mo ba ang iyong ekspresyon? Ano ang white space na iyon? Kumislap ang mga mata ni Ye Fan, hindi ko alam, pero naranasan ko na rin. Ano ba talaga yan, bakit iba sa iba kapag dumaan ako sa eroplano? Si Ji Xuanyuan ay naliligaw. Nag-isip si Ye Fan, siguro. Ito ay dahil kailangan ng system na ayusin ang balanse. O kung anong mga butas ang kailangang ayusin. Anong sistema? Vulnerability. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, hindi bale, hula ko lang, kahit papaano, hanggat lumakas ka, malalampasan mo ang sagot sa madaling panahon o huli. Mapait na ngumiti si Ji Xuanyuan, ako mismo, wala lang, dahil napakawalang kwenta ko mula pa noong bata ako, at ngayon ay mayroon akong Shaolei at ang iba ay kasama ko, at ako ay lubos na nasisiyahan. Masama lang ang pakiramdam ko para sa lahat ng tao na magdusa dito kasama ako. Ngunit sabi ni Sister Zuan, dahil nandito tayo, kailangan kong gampanan ang misyon ng pagbabantay sa mundo, at sa tingin ko ay hindi ito problema. Pagkatapos, hinabol pa siya ni Chio, na talagang nakakatakot. Bata pa lang ako, binugbog na niya ako. Kung gusto niyang bugbugin, hindi niya ako kayang bitawan. Sinabi ni Ye Fan, paano ko iniisip na nagmamalasakit siya sa iyo? Haha, nakikita mo iyon. Ngunit, isang bakuran ay isang bakuran, sabi ni Ji Xuanyuan. Ang taong higit na nakakaunawa sa iyo, ay palaging magiging iyong kalaban. Totoo, tumanggo si Ji Xuanyuan. Walang magawa si Ye Fan, kaya, hindi mo alam kung paano lalabas. Si Ji Xuanyuan ay nagpakita ng walang magawang ngiti. Kalimutan mo na, dahil ako ang walang kapantay sa mundo, paano ako aasa sa iba? Itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pananibik, Emperor Xuanyuan, hindi ko kailangang hiramin ang iyong espada kapag nakikipag-usap sa iyo ng mga espada, tama ba? Nasimulan mo na ba? Okay. Naging maliwanag din ang mga mata ni Ji Xuanyuan, at ang banayad at palakaibigang ngiti ay unti-unting nagpahayag ng pahiwatig ng pagmamataas. Sa pagitan ng dalawa sa kanila, tila may metal symphony at vibration sa hangin. Sa kalawakan, mahinang bumangga ang dalawang sword intent ripples ng black gold at purong ginto sa tunog ng hangin at kulog. Ang kalahati ng mukha ni Ye Fan ay nagpakita ng itim na dragon scale pattern, at nang iunat niya ang isang braso, ang itim na gintong walang kapantay na layunin ng espada ay tumigas sa mahabang espada ng direkta sa kanyang kamay. Hinawakan ni Ji Xuanyuan ang kanyang kamay sa harap niya, at ang layunin ng gintong espada ay naging isang gintong lumilipad na espada. Sa isang iglap, ang ugali at ugali ni Ji Xuanyuan ay ganap na naiiba sa mga nauna. Tulad ng isang walang katulad na banal na sundalo, ang malambot na balat at kahoy na scabbard ay nahulog, na nagpapakita ng nakasisilaw na malamig na harapan sa loob. Huminga ng mahaba at malalim si Ye Fan, naramdaman na ang kanyang puso ay masikip, nagsimulang kumulo ang dugo, at ang sulok ng kanyang bibig ay tumaas ng bahagyang arko. Oo naman, sa sandaling talagang kukunin ko ang espada ay ang Ji Xuanyuan na kilala ko. Sinabi ni Ye Fan, sana magkaroon ng hinaharap. Ngumiti si Ji Xuanyuan, tinatalakay ang espada kasama ang hari. Ang isip ni Ye Fan ay nag-flash ng hindi mabilang na mga larawan sa daan, at sa huli, tila lahat ng emosyon ay natipon sa espada na nasa kanyang kamay. Sa talam ng Italya, ang mahabang espada sa kanyang kamay ay naglalabas ng dagandong ng dragon. Gitling. Shankun Space, isang surging shockwave na kumalat. Ang mga mata ni Ye Fan ay nag-aapoy sa itim at gintong apoy. Ngayon na. Sinabayan ng sigaw ng labanan ni Ye Fan, ang figure ay naging isang itim na Thunder Dragon, at ang espada ay kinaladkad ng isang tuwid na arco ng sword intent, na nag-swipe kay Ji Xuanyuan. Kabanata 3552 isang payback na humaharang sa akin. Sa harap ng gayong kahangahangang espada, walang intensyon si Ji Xuanyuan na ipagtanggol o bitawan ang espadang ito. Hindi na kailangang sabihin. Ito ay ganap na wala sa instinct ng isang pinakamataas na antas, kahit na isang supreme swordsman, si Ji Xuanyuan ay hindi sumuko, ngunit sa halip ay gumamit ng pag-atake sa halip na depensa. Ang gininto ang mahabang espada sa kanyang kamay ay sumusunod sa umaataking tilapon ni Ye Fan at tumungo pasulong. Ang dalawang mahahabang espada ay naglapat sa isa't isa na parang kidlat sa hangin. Matapos mag-sword intent, iniwasan nila ang pag-atake gamit ang kanilang lakas. Kasabay nito, sinamantala ni Ji Xuanyuan ang sitwasyon at hamampas sa dibdib ni Ye Fan. Kahanga-hanga ang puso ni Ye Fan. Napaka mapagpasyahan. Napakahusay na paghatol. Naisip ni Ye Fan na pagkatapos pagsamahin ang kanyang sinaunang swordsmanship sa kanyang sariling pag-unawa sa swordsmanship, na perpekto na niya ang kanyang pagsasanay sa ngayon. Simula sa espadang ito, kahit na nasanay na siya hindi 100 milyong beses, mayroon siyang 10 milyong beses. Dapat wala siyang kapintasan at manguna. Ngunit hindi ko inasahan na mabibiyak ito ni Ji Xuanyuan sa ganoong paraan.
Sa totoo lang, hindi naisip ni Ye Fan ang tungkol dito, at nahulog siya sa isang dehado sa unang hakbang. Dahil kung siya mismo, wala siyang maisip na solusyon. Naisip ko noong una na sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa swordsmanship at basic swordsmanship, dapat ay hindi ako nagkakamali. Kung tutusin, sa mahabang panahon, talagang hindi niya nakilala ang isang eskrimador na makakalaban niya sa espada. Lumalabas na, hindi naman talaga ako nagkaroon ng mahusay na swordsmanship pero, wala akong nakasalubong na mas malakas. Naramdaman ng banta, huminahon si Ye Fan at nagmamadaling tumagilid upang maiwasan si Janmang. Ngunit hindi ibinaling ni Ji Xuanyuan ang kanyang ulo, at agad na nag-condense ng isa pang solidong lumilipad na espada mula sa kanyang kaliwang kamay, at nag-swipe patungo sa mga kilay ni Ye Fan. Yumuko si Ye Fan para iwasan ito, tumalikod din si Ji Xuanyuan at umindat ng isa pang espada sa pasuray-suray na paraan. Si Ye Fan ay walang magawa at napilitang paikliin ang pangalawang espada, kung hindi, wala siyang panahon para harapin ang patuloy na pag-atake ng espada ni Ji Xuanyuan. Kung ang isang ordinaryong eskrimador ay maghaharap, marahil ang isang dalawang kamay na espada ay maaaring hindi kasing lakas ng isang espada. Ngunit sa antas ni Ye Fan at Ji Xuanyuan, parehong kaliwa at kanang kamay na mga espada ay naging perpekto. Sa makatuwid, ang isang espada ay hindi kasing ganda ng isang espada na may dalawang kamay. Sa loob ng ilang sandali, nagsimula si Ji Xuanyuan ng isang mapanupal na galit na pag-atake, itinagapay ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay, ang ginintoang sword glow ay parang isang sword blade storm, kasing bilis ng isang wheel dance ng liwanag, isang ligaw na awit ng hangin. Kahit na si Ye Fan ay nagpantasya tungkol sa eksena ng pagtalakay ng mga espada kay Ji Xuanyuan ng hindi mabilang na beses, ngunit pagkatapos ng tunay na simula, walang kahit katiting na pagkakataon para sa isang magandang lasa. Kumakaway ng black gold longsword gamit ang dalawang kamay, nakatuon siya sa pagharap sa mar-angle na siklab ng swordsmanship ni Ji Xuanyuan. Mula sa malayo, tila dalawang malalaking ginintuang at itim na ulo ng dragon ang nagkakagat sa isa't isa, at hindi mabilang na mga laser ang bumangga ng walang hanggan sa mga dumadagandong na pagsabog. Napakabilis. Naramdaman ni Ye Fan na nakatagpo siya ng isa pang pinahusay na bersyon ng kanyang sarili, gamit ang mas pino at pinahusay na Senador Luo sword dance. Ang kaliwat kanang kamay ay nagpapalit-palit ng espada, kaya napakahirap pakitunguhan. Dapat mong malaman na si Ye Fan ay nasa pinakamalakas na estado ng mga nakasanayang labanan sa oras na ito. Ang 5 layer na disintegrasyon, ang ikalawang layer na sword intent disintegration, ang Mad Dragon Blood Shi, ang Emperor Dragon Sword Sovereign. Maliban sa ilang desperadong panlilinlang, si Ye Fan ay talagang 100% seryosong mga shot kay Ji Xuanyuan. Gayunpaman, madaling nabasag ni Ji Xuanyuan ang landas ng kanyang espada. Ito ay hindi lamang isang katanungan ng pag-unawa at kaharian ng Kendo, kundi pati na rin ng sapat na pisikal na kalidad at antas ng paglilinang upang magawa ito. Ji Xuanyuan tulad nito, sa bibig ni Chiyo, ay isang mahinang manok. Mapait na ngumiti si Ye Fan sa kanyang puso, ang mahina na ito ay kamag-anak lamang kay Chiyu. Sa iba, natatakot ako na si Ji Xuanyuan ay masyadong malakas. Naputol ang mukha ni Ye Fan, at tumalsik ang dugo. Oops! Mabagal ang tugon, at hindi ito hinaranggan ng espada. Talagang naramdaman ni Ye Fan na medyo mapurol ang mga kalamnan sa kanyang mga braso. Ang ganyang laban, mabigat pala ang pasanin ko. Boy! Hindi ka karapat-dapat na magambala sa pagtalakay ng mga espada sa ilang tao. Ganap na nawala si Ji Xuanyuan sa kanyang dating mahinang anyo sa oras na ito. Tulad ng nakita ni Ye Fan, tanging si Ji Xuanyuan na nakapulot ng espada ay si Emperor Xuanyuan. At sa daan lamang ng Kendo, ang mahiyain at mahiyaing lalaking ito ay may tiwala ng isang emperador. Hey! Ngumisi si Ye Fan, at ang apoy ng digmaan sa kanyang dibdib ay lalong nag-aalab. Ngumisi siya, hindi alam kung saan nanggaling ang pagsabog ng kapangyarihan. Iwinasiwas ang itim at gintong mahabang espada gamit ang dalawang kamay, marahas niyang sinaksak si Ji Xuanyuan. Ang sword road ay naging mas magaspang, bamuka at sumasara, na naging sanhi ng pag-atras ni Ji Xuanyuan ng ilang daang metro, bahagyang hindi komportable. Sa huling suntok gamit ang mabigat na espada, ginamit ni Ye Fan ang panlabas na paglabas para maghiwa-hiwalay. Kahit na ang cultivation base ni Ji Xuanyuan ay mas mataas kaysa kay Ye Fan, ang kapangyarihan ng disintegrasyon ay hindi niya kayang labanan. Bang! Umatras si Ji Xuanyuan at lumipad ng ilang daang metro palayo. Hindi niya alam kung anong teknik ang gagamitin para tanggalin lahat ng lakas niya at hindi siya nasugatan. Tiyak na nakipaglaban siya kay Chiyu sa napakaraming taon, hindi mabilang na beses, at si Ji Xuanyuan ay dalubhasa rin sa pagharap sa disintegrasyon. Ang mga mata ni Ye Fan ay kumikinang na may itim at gininto ang liwanag, at siya ay napangiti. Ang kanyang mga ngipin, ngayon lang. Para lang makapagpahinga ang matanda mo. Tama, kung may kakayahan ka, alisin mo lahat. Ang talino mo sa espada. Bago matapos ni Ji Xuanyuan ang kanyang mga salita, maraming gintong mahabang espada ang nakapaligid sa kanya. Ang mga espadang ito ay mayroon ding iba't ibang hugis at mukhang medyo maislan.
Maaaring hindi maintindihan ng iba, ngunit napakalinaw ni Ye Fan, kung ano ang gagawin ni Ji Xuanyuan, ito ay isang detalye. Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso, at mabilis na nag-condense ng ilang katulad na itim at gintong mahabang espada. Halos sa parehong sandali, ang dalawa sa kanila ay nagsimulang humawak ng hindi mabilang na sword intent light blade sa hangin. Sa bawat pagindayog ng espada, ang espada sa kanyang kamay ay halos nababago. Saksak, kadteren, laslas, kunin, hatiin. Maaaring magkaroon ng pinakamahusay na epekto ang iba't ibang landas ng espada sa paggamit ng iba't ibang espada upang makamit ang talim na inilalabas ng bawat espada. Ito ay tulad ng isang nangungunang chef, gamit ang iba't ibang mga kutsilyo upang mahawakan ang iba't ibang mga sangkap. Tanging ang mga nangungunang swordsman lang ang nakakaalam kung anong uri ng espada ang gagamitin at kung anong uri ng sword move ang kanilang ginagamit. Sa loob lamang ng ilang segundo, ibinaba ni Ye Fan ang Shira at Yan Mie ng hindi bababa sa 100 beses, pati na rin ang hindi mabilang na black and golden light blades. Ang mga layunin ng espada na ito ay nagbanggaan sa hangin, at sila ay mahigpit na pinagtagpi sa isang pader ng liwanag ng layunin ng espada. Ang pagkilos ni Ji Xuanyuan na tulad nito ay malinaw na nakita sa imposibilidad ni Ye Fan na gamitin ang panlabas na paglabas at pagkawatak-watek sa maikling panahon. Si Ye Fan ay talagang nasa isang passive na estado, at maaari lamang magpumiglas sa pag-alis. Biglaan. Mayroong higit sa 10 lumilipad na espada sa tabi ni Ji Xuanyuan. Ano? Biglang nagulat si Ye Fan, itong Ji Xuanyuan ay hindi pa umabot sa limitasyon, at maaari niyang ipagpatuloy ang pagpaparami ng mga swing. Ang mga sundalo ay hindi napapagod sa panlilinlang, at ang espada ay hindi tungkol sa malupit na puwersa. Ang mga nakatagong paraan at paglabas sa kanila sa tamang oras ay isang diskarte din. Sa isang kisap mata, pinasabog ni Ji Xuanyuan ang daan-daang sword intent light blades. Kung umaasa pa rin si Ye Fan sa sarili niyang lakas, halatang wala siyang choice kundi tumakas. Ngunit sa sandaling umiwas ka sa sandaling ito, mahuhulog ka sa pasibo at muling hahabulin. Flashlight. Ginamit ni Ye Fan ang kanyang kapangyarihan sa baybayin ng lupa. Ang mga liquid sword intent avatar ay direktang nag-transform sa higit sa 100, at bawat sword intent avatar ay iwinagayway ang isang piraso ng nakasisilaw na Shenhui patungo kay Ji Xuanyuan. Oh, malinaw na hindi inaasahan ni Ji Xuanyuan na magkakaroon ng ganoong kamay si Ye Fan. Ang nakakasilaw na liwanag ng espada ay muling sumabog sa hangin. At ang isa sa mga multo ni Ye Fan ay tahimik na dumating sa likod ni Ji Xuanyuan sa sandaling ito. Transposition. Pagkatapos ng palitan ng mga posisyon, naglunsad ng counterattack si Ye Fan at tinaga si Ji Xuanyuan gamit ang isang espada. Nakatalikod si Ji Xuanyuan kay Ye Fan ngayon lang, ngunit para siyang baliw na leon. Matapos maamoy ang panganib, tinalikuran niya ito gamit ang isang espada. Ang matatalas na mata sa mga matang iyon, na may haplos ng kabaliwan, at walang katapusang pagsinta. Heng! Ang dalawang purong enerhiya na espada ng emperador ay nagbanggaan at nag-imbed ng kalahating pulgada sa isa't isa, at ang sword intent light thunder ay patuloy na pumutok. Si Ji Xuanyuan ay sumulong, si Ye Fan sa wakas ay sumuko, ngunit ginawa niya rin. Sa kabila ng dalawang matalas at walang kapantay na banal na sandata, nagkatitigan silang dalawa. Boy! Alam mo ba? Sabi ni Ji Xuanyuan sa malalim na boses, naghintay ako ng espada na makakaharang sa akin. Naghintay ako ng napakatagal para sa sandaling ito. Hindi mapigilan. Walang kukuha ng sarili nilang flying sword at ikumpara ang espada kay Ji Xuanyuan, dahil masisira ang espada at mawawasak ang magic weapon. Sa makatuwid, para kay Ji Xuanyuan, patuloy na bumubuti ang swordsmanship, ngunit sa kalsadang ito, lalo siyang nagiging malungkot, at walang sinuman ang maaaring seryosong makipagkompetensya sa mga espada. Kahit alam ko, nagsasabi ka lang ng totoo. Pero, paano mo ako magagalit? Sabi ni Ye Fan habang nagngangalit ang mga ngipin. Tama na ang magalit. Kung mayroon ka lang ng ganitong kakayahan, dapat tapos na ang talakayan ng espada. Medyo nanghihinayang ang mga mata ni Ji Xuanyuan. Nadurog ang puso ni Ye Fan, ano ang nangyari? Pinabayaan mo ba si Ji Xuanyuan? Napakahina mo ba talaga? After thousands of tricks, hindi ba nagpabalik-balik ang dalawa? Kabanata 3553 binibigyan kita ng pagkatalo. Sa sandaling ito, naramdaman ni Ye Fan ang pressure na ibinigay ni Ji Xuanyuan, at biglang tumaas. Ito ay hindi isang biglaang pagtaas sa paglilinang, ni hindi siya gumagamit ng anumang mga kasanayan sa pagpapahusay ng enerhiya. Ito ay isang hindi nakikitang pakiramdam ng pang-aapi, isang pakiramdam na nagpaigting sa kanyang buong katawan, na naging dahilan upang biglang magkaroon ng gap si Ye Fan. Parang si Ji Xuanyuan sa kanyang harapan ay nagbago mula sa isang tao tungo sa isang titan sa isang iglap, isang higanteng Diyos na umaabot hanggang sa nakikita ng mata. Parang walang nagbago, pero iba. Ang tunog ng pag-crack ay sinamahan ng pagbagsak ng ilang itim at gintong fragment. Ang black gold tearless sword ni Ye Fan ay hindi matiis. Kasamahan, tila nadudurog ang puso ni Ye Fan sa sandaling ito. Ang sarili kong walang kapantay. Na masira ng walang kapantay. Paano ito posible?
Pinagmasdan ni Ye Fan ang ginintoang matalas na talam ni Ji Xuanyuan na pinutol sa kanyang sariling itim na gintong na mahabang espada, at ang talam ay patuloy na gumagawa ng hindi gustong makabasag na mga tunog. Tila isang hindi sumusukong mandirigma, na ginagawa ang kanyang huling paglaban, ngunit ang pagkakaiba sa lakas ay ginagawa itong hindi mapanatili pagkatapos ng lahat. Bakit ganito? Ang sariling walang kapantay ay dapat baliwalain ang pinakamataas na katangian ng iba. Hindi kaya sapat ang kapangyarihan ng kanyang sword intent. Damn! Ang puso ni Ye Fan ay walang awa, at ang itim na gintong mahabang espada sa kanyang kalaban ay direktang pinakawalan at nagkawatak-watek. Sa maikling panahon, sinubukan niyang magwatak-watak, na ginawang hindi mabata ang itim na gintong lightsaber, at direktang naging isang itim na gintong baliw na kulog, na sumabog sa pagitan ng dalawa. Napilitan din si Ye Fan na walang gawin, at pansamantala siyang nagpabeya, nakalimutan na ang pagkakawatak-watek ay isang paraan na makakasakit sa kanya. Gusto niyang huminto kapag nakaramdam siya ng mali, ngunit huli na ang lahat, isang shockwave ng sword intent ang nagpalipad kay Ye Fan. Parang bumukas ang bambang nagliyab, ang katawan ni Ye Fan ay gumuhit ng tuwid na itim na linya sa primordial universe. Nang huminto siya, naramdaman ni Ye Fan na malapit nang mabasag ang kanyang mga buto, at nagspray pa siya ng 2 subaw ng dugo. Kahihiyan. Dahil sa kaba, nagkamali siya at nasugatan ang sarili niya. Ngunit kapag hindi siya komportable, hindi rin dapat masama ang pakiramdam ni Ji Xuanyuan. Tumangala si Ye Fan, ngunit natigilan siya. Sa malayo, si Ji Xuanyuan ay nakatayo roon na hindi gumagalaw sa harap ng mapangwasak na layunin ng espada na ito. Ang kanyang espada ay tumawid, at ang napakalaking walang kapantay na layunin ng espada sa kanyang harapan ay parang isang itim at gintong hayop na baliw na nagbabanggaan. Ang Black Gold Light Group ay patuloy na gumagalaw at umiikot, at tila sesabog ito anumang oras. Ngunit gaano man ang paghampas at pagpupumiglas ng halimaw, hindi ito makalampas sa gininto ang espada ni Ji Xuanyuan. Ang isang tao at isang espada ay ang walang hanggang moat. Itinaas ni Ji Xuanyuan ang kanyang espada sa likod at patagilid, na para bang ito ay isang pares ng walang katapusang mga kamay, na inilalayo ang buong masa ng nagwawawang enerhiya mula sa kanya. Understatement, maayos lang. Hindi makapaniwala si Ye Fan, na ang kanyang pagkakawatak-watek ay talagang kontrolado ni Ji Xuanyuan. Paano naging posible? Kahit na ang cultivation ni Ji Xuanyuan ay mas mataas kaysa sa kanya, ang enerhiya ng disintegration ay hindi isang bagay na malulutas ni Ji Xuanyuan sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang sariling cultivation. Kaya, dapat may iba pa. Pinagmamasdan ni Ye Fan ang layunin ng espada ni Ji Xuanyuan, ngunit wala siyang napansin na espesyal. Paano niya nagawa iyon? Ito na ba ang limitasyon mo? Mahinang tanong ni Ji Xuanyuan. Pinunasan ni Ye Fan ang gilid ng kanyang bibig, hindi sapat. Nanlamig ang mga mata ni Ji Xuanyuan, nauubusan na ako ng pasensya. Bago siya matapos magsalita, binaliwala na ni Ji Xuanyuan ang espasyo at agad na lumapit kay Ye Fan. Isang tibak na sinaksak, simple at maayos, nang hindi nagbibigay ng kahit kaunting oras para mag-react. Si Ye Fan ay likas na hinarang ang unang suntok gamit ang isang espada, ngunit ang espada ay nagdikit, at ang kanyang itim na gintong mahabang espada ay tumagos. Damn it! Mabilis na inayos ni Ye Fan ang mahabang espada upang salubungin ang marahas na pag-atake ng espada ni Ji Xuanyuan. Ding ding ding! Gitling! Kang keng keng keng! Gitling! Hindi mabilang na mga anino ng espada ang nakikipaglaban at nagbabanggaan, na bumubuo ng isang grupo ng liwanag ng napakabilis na mahirap makilala ang landas ng mga espada. Ang hindi mabilang na black and gold sword intent ay nagkalat at naglaho sa kanilang dalawa. Ang solid-state flying sword sa mga kamay ni Ye Fan ay tila isang hindi magandang produkto. Ito rin ang antas ng emperador, ngunit sa harap ng kataas-taasang partido, mukhang marupok. Kahit na may patuloy ni Ye Fan ang pag-aayos nito, ang mismong espada ay hindi makayanan, na ang ibig sabihin ay halos hindi na siya nagdedepensa sa bawat galaw, lalo pat lumaban. Ang mas masahol pa ay kahit na magkawatak-watek si Ye Fan, malamang na masugitan siya, kaya hindi natakot si Ji Xuanyuan. Lumaban ng husto. Ganap na nahuli sa pakikibaka. Noon, sa mata ng impyerno, ang panunood ng Ji Xuanyuan at Chiyu na naglalaban, naisip ko lang na napaka-excited. Ngunit nang ako mismo ay nasangkot dito, napagtanto ko na ang bystander at personal na karanasan ay ganap na dalawang konsepto. Dahil si Chiyu iyon, kaya mahinahon niyang makitungo kay Ji Xuanyuan. Kung papalitan talaga ng sarili ko, magwatak-watak man, iba talaga. Nasaan ang problema? Ano ang problema? Nakikita ko sa kanyang pinakamataas na layunin ng espada, bakit hindi ko mapigilan? Si Ye Fan ay patuloy na nagtatanong sa kanyang puso, ngunit pahirap ng pahirap na suportahan ang kanyang mga kamay. Heng! Bumaba si Ji Xuanyuan na may dalang espada, parang 1,000 tropa at kabayo. Ang espada ay umindayog ng paalang, ngunit ang braso ay halatang namamanhid, naninigas, at medyo nag-aatubili. Nabasag ang talim at mukhang puputulan. Si Ye Fan ay nagmamadaling hinawakan muli ang espada sa kanyang kaliwang kamay, at isang espada ang tumawid sa tuktok. Ngunit si Ji Xuanyuan ay hindi napagod, at patuloy na nagpumilit.
Kasing bilis ng pagkabigla, isa pang espada ang bumagsak, at hindi siya naghanap ng isang anggulo ng napakamapanghamak, at naglaslas lang sa harapan ni Ye Fan. Ang walang katulad na espada ni Ye Fan ay ganap na naputol sa pagkakataong ito. Ito ang iyong swordsmanship. Sabay na tanong ni Ji Xuanyuan, isa pang espada sa kanyang kaliwang kamay, malapit nang hatiin si Ye Fan sa kalahati pauilas. Agad na nawala ang figure ni Ye Fan, naiwan lamang ang isang solidong lumilipad na espada. Nilingaw ni Ji Xuanyuan ang kanyang ulo at tumingin sa hindi kalayuan. Si Ye Fan ay humihingal, ang kanyang mukha ay puno ng ayaw. Iniiwasan nga niya ito at napilitang gamitin ang sword intent to transfer. Bagamat palagi siyang may backhand, talagang hindi niya naisip na kakailanganin niyang gamitin ang pamamaraan ng pag-iwas na ito upang harapin ang espada ni Ji Xuanyuan. Pagkatapos ng lahat, ang pagtatalo ng espada na ito ay ang kanyang panaginip. Siya ay palaging tiwala at puno ng pagmamahal para sa pangharap na labanan, ngunit ngayon, siya ay umatras. Kapag kaharap ang gayong kalaban, hindi mo magagamit ang iyong espada upang tumugon ng direkta, ngunit gamitin ang iyong mga kasanayan upang makaiwas. Anong silbi niyan? Batay sa pagkakaisa ng tao at ng espada, ang pagpapalit ng espasyo sa layunin ng espada. Medyo kawili-wili. Hindi lang minamaliit ni Ji Xuanyuan ang pag-iwas ni Ye Fan, ngunit pinahahalagahan pa niya ito. Kaya lang, sa harap ng balo, ang ganitong klaseng pandaraya. Wala nang pangalawang pagkakataon. Si Ji Xuanyuan ay naglabas ng espada, at ang espasyo sa lahat ng direksyon ay nagsimulang masira na may pinakamataas na layunin ng espada. Napangiti si Ye Fan, sa pagkakataong ito, kung gusto niyang ilipat ang kanyang layunin sa espada, talagang humihingi siya ng gulo, na para bang nataman ang isang bakal. Bagaman ang tagumpay o pagkatalo ay napagpasyahan na, bilang paggalang sa parehong emperador, bibigyan kita ng maluwalhating pagkatalo. Kabanata 3554. Bago siya matapos magsalita, muling binasag ni Ji Xuanyuan ang hangin gamit ang kanyang espada. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bilis at pakiramdam ng pang-aapi ni Ji Xuanyuan ay muling napabuti ng hindi kailanman. Naramdaman ni Ye Fan na ang kanyang kamalayan ay nasa bingit ng pagbagsak sa sandaling ito. Ang kapangyarihan ngayon ay hindi kahit na ang seryosong kalagayan ni Ji Xuanyuan. Ye Fan nanginginig sa kawalan ng pag-asa. Ang emperador na eskrimidor sa kanyang harapan ay napatay, na parang may tumapak sa lupa at diniin siya ng malakas, at hinihintay na lang niyang mamatay. Ayokong matalo. Ayokong matalo. Sinubukan niya ang kanyang makakaya, nagtrabaho ng gusto, lumakad sa buhay at kamatayan ng hakbang-hakbang, at pumunta dito. Hindi ito ang sword theory na gusto niya, nawala siya sa kalituhan, hindi niya kayang harapin ang sarili niya, hindi niya matanggap. Ang lakas ng loob sa mga buto ni Ye Fan, ang pagnanais na manalo, ay nagpakulo muli ng dugong nasa katawan. Ang gintong espada ng walang Diyos na hari ay mabangis na sinaksak ang puso ni Ye Fan. Parang kulog, hindi mapigilan. Gitling. Isang hysterical na dagandong lang ang maririnig. Ang buong katawan ni Ye Fan ay agad na bumulusok sa parang itim na apoy. Sa likod ng 6 na pares ng Black Flame Sword Intent Magic Wings ay biglang nag-flutter. Isang itim na solidong higanting espada ang nahawakan mula sa harapan ni Ye Fan. Isang malapit na tawag. Natalo. Gitling. Hinarang ni Ye Fan ang huling espada ni Ji Xuanyuan gamit ang kanyang espada. Tumunog si Jin Ge na parang kampana, at ang gintong matalim na talam ay tumusok sa itim na higanting espada. Hindi man ito pumasok ng kalahating pulgada, nakaharang naman ito. Nanliit ang mga mata ni Ji Xuanyuan, at tumingin siya kay Ye Fan nang hindi inaasahan. Are you kidding me? Pag natalo ka, talo ka. Where can you talk about glory? Hindi ko kailangan ng ganoong uri ng pag-aaliw sa isang tanga. Sa madilim na mga mata ni Ye Fan, si Senador Han ay direktang tumingin kay Ji Xuanyuan ng dominanti. Gusto ko, manalo. Sa wakas ay nagkaroon muli ng interes si Ji Xuanyuan sa kanyang mga mata, kung gayon, mas mabuting magsikap ka pa. Biglang itinaas ni Ji Xuanyuan ang kanyang espada at humiram ng lakas mula sa espada ni Ye Fan para humiwalay ng distansya. Agad na nagkaroon ng isa pang mabilis na pag-atake, naging isang gininto ang kidlat, nagsara ng distansya at naglunsad ng isa pang malabagyo na pag-atake patungo kay Ye Fan. Sa anyo ng pagkatalo, ang pananaw ni Ye Fan ay malapit sa tagalikha, kahit na ito ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo, ang kanyang sensitivity ay ganap na naiiba mula sa ngayon. Bagamat ang pisikal na pagkonsumo ay tumataas ng husto, kitang-kita ni Ye Fan ang bawat espada na ibinato ni Ji Xuanyuan. Bilang karagdagan sa paglalaan ng lahat ng kalidad ng sword intent, bagamat ito ay bahagyang mas mababa sa Supreme Sword Intent, maaari itong lumaban man lang. Ang kompetisyon sa swordsmanship ay mas kalmado kaysa dati, kaya sa wakas ay hindi na naging pasibo si Ye Fan. Tinek, panunukso, pag-indayog, paglaslas, pamimitis, pagdiin. Pareho nilang dinala ang lahat ng pundasyon ng larangan ng espada sa tugatog ng pagbabago. Isang pagbubukas at isang pagsasara, isang pag-atake at isang depensa, lahat sila ay nakalap ng diwa ng 3,000 dakilang daw. Tulad na lamang ng, dumating tulad ng isang kulog upang mangolekta ng galit, huminto tulad ng isang ilog na kumukulong liwanag.
Sa primordial space, ang kapangyarihan ng kalawakan ay pinukaw ng dalawang emperador na layunin ng espada, tulad ng dagat ng kamatayan sa isang mabagyong dagat. Kawili-wili at kawili-wili. Ito ang talakayan ng emperador tungkol sa mga espada. Naging interesado si Ji Xuanyuan, at ang kanyang mga putok ay naging mas matapang, at ang pinakamataas na layunin ng espada ay biglang nahati ng isang bitik sa kalangitan. Sa isang iglap, ang espasyo ng Hanyuan Jindao ay kailangang gumawa ng paraan para sa daan ng emperador. Bagaman malaki ang lugar na ito, walang matutuluyan, kaya mas mabuting lumabas ako sa Mingquan at mag-enjoy dito. Iyon mismo ang ibig sabihin nito. Si Ye Fan ay kaagad na sumang-ayon, kahit na ang kanyang katawan ay halatang bumibilis at pagod, ngunit ang talakayang espada na ito ay masyadong masigla. Ang dalawang figure, pinatay sila ni Wo Ran ng direkta mula sa isang opening space. Biglang-bigla, dalawang Imperial Sword Intent Corsion ang lumiwanag sa 10-10 milyong milya ang layo. Sa pintuan ng kalayaan, ibinigay lang ni Yun Xiao kay Hao Sheng ang 4 na hiniram na espada upang tingnan ang posisyon. Biglang napagtanto ng magkapatid na Zhao na may layunin ng espada ng emperador sa di kalayuan. Ano ang nangyayari? Ito. Hindi ba ito ang pinakamataas na layunin ng espada ni Emperor Xuanyuan at ng kapwa The Wistie? Oo, sila. Lumalabas ba sila? Zhao Zuan, Xiong Xiao at Bi Xiao, tatlong magkakapatid, hindi niya maiwasang tumingin kay Yun Xiao na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Okay, pinaghirapan kong humiram ng ilang lumilipad na espada, at balak kong humanap ng lugar para maayos ang dalawang baliw na ito. Bilang resulta, nang lumabas ang mga tao sa gintong balde, bigla silang dumaan sa kawalan at dumating ng libu-libong milya ang layo. Kapag pumasok ka, wala kang saysay, at kapag lumabas ka, tinapik mo ang iyong puwit at tumakbo hanggang sa nakakahiya na iwan lang si Yun Xiao, na nagsusumikap ng husto. Yuner. Itong maliit na Immortal Execution Formation, natatakot akong hindi ko ito magamit, maingat na sabi ni Zhao Zuan. Gusto talagang tumawa ni Qiong Xiao at Bi Xiao, ngunit hindi sila naglakas loob na tumawa. Ate, ayos lang, hindi alam ng mga tagalabas kung ano ang nangyari. Kinagat ni Yun Xiao ang kanyang mga ngipin, galit na galit ang kanyang mukha. Ye Fan. Ji Xuanyuan. Isang galit na gustong basagin ang dalawa hanggang maging abo, ang nagpasabog sa baga ni Yun Xiao. Ang labanan ng Emperor Swordsman. Sa oras na ito, ang mga tao sa Ziz Amen ay isa-isang lumabas sa kanilang mga tolda. Kahit noong sinaunang panahon, walang nakakita sa emperador na eskrimidor na tinalakay ang espada. Dahil sa oras na iyon, ang Heavenly Saints lang ang may Emperor Sword Intent, at wala talagang kalaban. Ngayong nakikita na nila ang dalawang emperador na eskrimidor, natural na sila ay tuwang-tuwa, at dapat silang pumunta at panoorin ito. Kung hindi ka nagbabasa ng ganitong uri ng espada, hindi ka karapat-dapat na maging cultivator. Bagamat hindi makatutuhanang unawain ang paraan ng pagiging espada ng emperador, ngunit malaki ang pakinabang nito sa pagnanakaw ng isang guro at pag-unawa sa isa o dalawang bagay. Ate, tingnan din natin. Ito ang talakayan ng espada ng emperador. Natatakot ako na ito ang unang pagkakataon mula noong simula ng mundo. Tuwang-tuwang sabi ni Bi Xiao. Malamig na ngumuso si Yun Xiao, sige, hihintayin kong mawala silang dalawa, at pagkatapos ay linisin sila. Si Zhao Zuan at ang kanyang dalawang nakababatang kapatid na babae ay ngumiti ng walang magawa, alam na mabilis lang magsalita si Yun Xiao, ngunit hindi gaanong nagsalita. Pag-alis ng grupo, nakita na lang nilang dadaan si Jian Zizai, kaya sumakay sila ng hitchhiker at ginamit ang kapangyarihan ni Jian Zizai para mag-teleport sa malayong kapatagan. Umiihip ang makulimlim na hangin, ang malawak na lupain kung saan gumagala ang mga multo at hayop, mayroon ng daan-daang monghe mula sa Ziz Amen sa sandaling ito, nanunood ng labanan mula sa iba't ibang posisyon. Bagamat libu-libong milya ang layo nila, lahat ng mga magsasaka na ito ay nagtataglay ng mga kakaibang kasanayan, at kitang-kita nila ang sitwasyon ng labanan. Ano ang nangyari sa aking kapwa-tao na si Ye? Napakunot ang noo ni Zhao Zuan nang makita ito. Hey! Ang batang ito ay umaasa sa paraan ng disintegrasyon ni Chiyu para ipakita ang kanyang prestihiyo. Kung tungkol sa tunay na lakas, paano niya maihahambing kay Ji Xuanyuan? Si Yun Xiao ay puno ng paghamak. Sa loob-loob ko, sa totoo lang, karamihan sa kanila ay ganito ang pakiramdam, marami na ang umiiling at nagbubuntong hininga doon. Sa walang ibang dahilan, si Ye Fan sa oras na ito ay talagang passive. Sa tigang na kapatagan, ang gintong liwanag ng espada ay mabangis na hinabol ang madilim na figure. Tulad ng isang gintong higanteng dragon, hinahabol nito ang isang itim na dragon, lumalaban at umaatras. Si Ye Fan mismo ay hindi inaasahan na kahit na pumasok siya sa estado ng paghahanap ng pagkatalo, hindi pa rin niya mapa-attract si Ji Xuanyuan ng kalahating puntos. Kabanata 3555 Mai Kendo. Ang espada ni Ji Xuanyuan, sa tuwing bababa ito, tila nagdadala ng libu-libong tropa at kabayo, tulad ng mundong bumabalik sa puso nito. Sa kabilang banda, si Ye Fan ay parang isang malungkot na hari na pinilit sa isang desperado na sitwasyon.
Kahit na ang espada ng paghahanap ng pagkatalo ay gagawin ang lahat para maging matigas ang haring ito, hihigit pa rin siya sa bilang. Lumipad pabalik si Ye Fan habang kinakaharap ang mapang-ipong mga kasanayan sa espada ni Ji Xuanyuan. Kahit na siya ay nagsisikap na makalayo at gumamit ng panlabas na disintegration body, kailangan lang ni Ji Xuanyuan na i-swipe ang kanyang espada o tumapak sa lupa gamit ang isang paa. Ang lahat ng kapangyarihan ng disintegrasyon ay malulusaw sa hindi nakikita. Tila lahat ng bagay sa kalangitan ay tumutulong kay Ji Xuanyuan na alisin ang mga hindi kinakailangang banta at gamitin ito para kay Ji Xuanyuan. Hindi makapaniwala si Ye Fan na ang kanyang sariling sword intent para sa pagkatalo ay napakahina. Sect Master, ang sword intent ni Ye Fan ay nakakatakot na makita na tila siya ay nabighani. Tinitingnan ko ang kanyang husay sa swordsmanship. Si Ji Xuanyuan ay hindi naman mahina, bakit siya sobrang dehado? Nagtataka si Bi Xiao. Pagdating sa mga eskrimador ng antas nina Emperor Xuanyuan at Brother Ye Fan, talagang walang gaanong pagkakaiba sa kanilang mga kasanayan at diskarte. Ang talagang nakakaapekto sa kanilang lakas ay ang kanilang pag-unawa sa swordsmanship. Kung ang agwat sa pagitan ng mga kaharian ay masyadong malaki, gaano man kalakas, hindi ito gagamitin sa maling lugar. Ngayon tila hindi ito paligsahan ng kaharian, kapatid na Ye Fan, ito na ang wakas. Bahagyang napabuntong hininga si Jian Zizai nang makita ang eksenang ito. Nakakakilabot si Ji Xuanyuan, ang espadang iyon. Pakiramdam ko ay hindi ko ito mapipigilan ng isang espada. Mahirap para kay Ye Fan na napakabata at kayang kumapit ng matagal. Nanginginig na sabi ni Qiyong Xiao. Kung tutusin, si Ji Xuanyuan ay masyadong matanda para sa kanya, at ang kanyang paglilinang at karanasan ay hindi maihahambing. Si Zhao Zuan, na nasa tabi niya, ay nagpakita rin ng panghihinayang. Kung tutusin, kahit hindi sabihin ni Jane, nakita na ng karamihan ang wakas. Gayunpaman, kung ito ay isang ordinaryong swordsman duel, ang panalo o pagkatalo ay hindi mahalaga. Ngunit ang Emperor Swordsman, natatalo. Napakalungkot pa rin, at umaasa lang ako na hindi masyadong malaki ang suntok. Ye Fan sa sandaling ito, sa kanilang opinyon, ay walang iba kundi isang paglalaban ng kamatayan. Sa sandaling ito, si Ye Fan, na tinatitigan ng isang pares ng nakakaawang mga mata, ay walang oras para isipin ito. Alam ni Ye Fan na siya ay dehado, at tiyak na matatalo siya kung magpapatuloy siya sa ganito, ngunit wala siyang intensyon na aminin ang pagkatalo. Mula sa unang kaba at pagdududa sa sarili hanggang ngayon, nag-adjust na si Ye Fan. Kung tutusin, napakaraming paghihirap ang naranasan niya, at ang kanyang panloob na lakas ay hindi maihahambing sa karamihan ng mga sinaunang monghe na ito. Mali. May kapabayaan siguro. Pinaalalahanan ni Ye Fan ang kanyang sarili na dapat siyang maging kalmado, at huwag magulo. Sa pagtitiis ng pisikal na pagod, nakatuon siya sa pagmamasid sa layunin ng espada ni Ji Xuanyuan. At ang lubos na puro obserbasyon ay nakakuha din sa kanya ng isang bagay. Matapos makarating sa labas ng mundo, dahil ang nakapaligid na sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa primordial space, talagang nakagawa siya ng ilang aksidenteng pagtuklas. Orihinal na nasa Golden Bucket, hindi pa rin maintindihan ni Ye Fan kung bakit biglang naging hindi mapigilan si Ji Xuanyuan nang bumaba siya dala ang kanyang espada. Ngunit sa labas ng mundo, dahil ang enerhiya ay hindi na isang monotonous na puwersa ng espasyo, ngunit isang iba't ibang mga komplikadong anyo. Sa makatuwid, malinaw na nakikita ni Ye Fan na ang espada ni Ji Xuanyuan ay nagpapakilos sa kapangyarihan ng lahat ng bagay sa kalangitan sa bawat oras. Lahat ng bagay ay bumabalik sa puso. 10,000 espada ang bumabalik sa puso. Noong si Ji Xuanyuan ay nasa prehistoric times, siya ay nasa tuktok na ng espada ng puso. Biglang napagtanto ni Ye Fan na ang dahilan kung bakit napakalakas ng espada ni Ji Xuanyuan ay dahil sa kanyang espada. Ang ibinaba ay ang kapangyarihan ng lahat ng bagay sa kalangitan. Sa kabilang banda, bagaman nakikita ni Wu Suang ang lahat ng bagay, sa pamamagitan ng ibang paraan, naiintindihan ang enerhiya ng lahat ng bagay, upang makamit ang epekto ng lahat ng bagay na bumalik sa puso. Gayunpaman, hindi ito sa parehong antas ng Ji Xuanyuan na lahat ay para sa sariling gamit. Sa madaling salita, ang supremacy ni Ji Xuanyuan ay ang pamunuan ng lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang pamumuno, tulad ng kanyang hukbu. Ang walang kapantay sa mundo ni Ye Fan ay mas katulad ng isang uri ng kaibigan kaysa sa pagkilala at pagkilala kay Zhou Tianhuo. Ang problema ay, ang hukbo ang lalaban para sa iyo, ngunit hindi mga kaibigan. Biglaan. Sa isip ni Ye Fan, isang pangungusap na sinabi ni Ji Xuanyuan noon ang nag-flash. Ang tanging bagay na gusto mong makita ay ang swordsmanship na pagmamay-ari mo. Hindi ito pinag-isipang mabuti ni Ye Fan noon, iniisip na isa lang iyon sa mga salita ni Ji Xuanyuan. Fan Kit. Ngunit sa sandaling ito, kung isa sa alang-alang ang kasalukuyang sitwasyon, at muli itong iniisip, parang may kuryenteng damaloy sa kanyang katawan, at siya ay nabalisa. Aking kendo. May. Kendo. Yun. Tama na. Paano ko nakalimutan ang tungkol dito? Noon sa Hongwang, natutunan ko mula sa talino ni Ji Xuanyuan na lahat ng bagay ay bumabalik sa puso. Simula noon, sa daan ng Xinjiang, ganito na siya naglalakad.
Ang ganitong uri ng pag-unawa ay talagang nakatulong sa akin, mayroon akong mas malalim na pag-unawa sa wuswang, at nagsimula akong magkaroon ng insight sa lahat ng enerhiya sa mundo. Ngunit ang problema ay, ang pag-unawa sa Heart Sword ay galing kay Ji Xuanyuan. Paano si Ye Fan mismo? Sa katunayan, wala nang pagsasaliksik sa kaharian ng tibak ng puso maliban sa, lahat ng bagay ay bumabalik sa puso. To put it bluntly, natuto lang ako dito, at hindi ako gumawa ng sarili kong Heart Sword. Lahat ng bagay ay napupunta sa puso, 10,000 espada ay napupunta sa puso, lahat ay napupunta sa puso. Kung saan napupunta ang puso, kung saan napupunta ang espada, napupunta ang lahat. Lahat ng ito ay mula kay Ji Xuanyuan. Hindi ito kay Ye Fan. Hawak ang espada ng kalaban sa layuning unawain, gustong talunin ang kalaban. Anong biro? Naiintindihan ito ni Ji Xuanyuan dahil siya ang may pinakamataas na layunin ng espada. Ngunit ang kanyang wuswang ay sa panimula ay naiiba sa kanya. Kasabay nito, lumitaw ang figure ni Chiyu sa isip ni Ye Fan. Gaya nga ng sinabi ni Chiyu, sa harap niya, hindi niya kailangang lumaban. Hindi ba dahil sa mismong pagkakawatak-watek ni Chiyu? Nakita ni Ye Fan na katawa-tawa na mayroon siyang kakaibang kasanayan, na tila ang asensya ng Ji Xuanyuan at Chiyu. Ngunit, sa kabilang banda, ako ay isang, may depekto, lamang. Ginaya nila ang kanilang kakaibang kakayahan, ngunit dahil sila ay mga imitasyon, hinding-hindi nila malalampasan ang bathala. Ang pinakahalatang halimbawa, kaya pa nga ni Ji Xuanyuan ang pagkakawatak-watek ni Chiyu, paano magiging epektibo laban sa kanya ang sariling disintegration attack. Hindi pinagkasundo. Sobrang pagkakasundo. Halatang pinaghirapan niya. Paano niya magagawa ito? Nang malungkot si Ye Fan, muling umalangaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Chiyu kay Ye Fan. Ayos lang, okay lang. Malinaw na naalala ni Ye Fan na nang sabihin niya ang pangungusap na iyon, may bahid ng kaganhawahan sa mga mata ni Chiyu. Iyon ay dahil naglagay siya ng ibang pananaw mula sa Chiyu. Tama, may sariling isip din siya. Hindi siya bulag na tagasunod ng sinuman. Hindi mahalaga kung lahat ng bagay ay bumabalik sa puso o pagkawatak-watek. Ito na ang hagdan na hahabulin, ngunit hindi ito ang katapusan ko. Sa puso ni Ye Fan, isang nakakapasong apoy na hindi kailanman nag-apoy muli. Pagkaraan ng mahabang pagkawala, sa harap ng paglilinang, isang pinto na hindi pa nakikita noon ang nagbukas ng puwang. Higit pa. Kailangan niyang lumampas. Imposibleng talunin ang Diyos sa pamamagitan lamang ng paghiram at pag-unawa sa puso ng lahat ng bagay kay Ji Xuanyuan. Gusto niyang lumikha ng sariling espada sa puso. Umakyat sa tuktok ng iyong sariling espada. Kahit ang katapusan ng daw na hindi pa nila nakita. Heng. Gitling. Sa sandaling ito, ang itim na espada sa kamay ni Ye Fan ay pinutol ng espada ni Ji Xuanyuan. Si Ye Fan ay umatras ng ilang daang metro at iniwasan ang matalas na liwanag ng espada na ito. Ha! Ha! Ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo at huminga ng mabigat, nagmamakaawa na matalo, sobra na ang nainom niya, at nanginginig ang buong katawan niya. Nang makita si Ye Fan na ganito, alam ng lahat na ang pangkalahatang sitwasyon ay nakatakda na. Ibinaba ni Ji Xuanyuan ang kanyang gininto ang mahabang espada nang hindi nagbabago ang kanyang mukha, at mahinang nagsabi, bagaman nakakalungkot na hindi mo palubos na nasiyahan ang iyong sarili, bata ka pa rin kung tutuusin. Ngayon na magsalita tungkol sa mga espada, ito na ang katapusan, kung may oras. Marami kang dapat gawin. Nang malapit nang umatras si Ji Xuanyuan, biglang itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo. Maghintay. Kalahati ng. Sa mukha ni Ye Fan, ang itim na apoy ay unti-unting naglaho, at ang estado ng paghahanap ng pagkatalo ay kumukupas. Ngunit, ang ningning sa mga mata ni Ye Fan ay mas nakakasilaw kaysa dati. Ayaw mo bang makita? Ang swordsmanship na sa akin lang. Ang aking sword god na si Ye Fan ay mabait ngayon, at binibigyan kita ng pagkakataong Ji Xuanyuan. Kabanata 3556 na iba ito. Bahagyang natigilan ang mukha ni Ji Xuanyuan. Malinaw na hindi niya inaasahan na hindi sumuko si Ye Fan sa ganoong kapansin-pansing gap. Akala ng mga taong nanunood sa malayo ay tapos na, ngunit nabigla silang lahat sa sinabi ni Ye Fan. Ano ang pinag-uusapan ng fellow Daoist Ye? Malinaw na nasa dulo na siya ng kanyang puwersa, at ang kanyang pressure ay patuloy na humihina. Ano pa ang magagawa niya? Nag-aalalang sabi ni Zhao Zuan. Kamangmangan, gustong bigyan siya ng mukha ni Ji Xuanyuan, hindi alam ng batang ito kung ano ang gagawin, ngini siya ni Yun Xiao, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Hinawakan ni Jane Zizai ang kanyang baba sa isang kamay, ngumiti at bumulong, kawili-wili. Sectmaster, ano ang kawili-wili? Tanong ni Bi Xiao. Hindi ko masabi, ramdam ko ang sword intent ni Brother Ye, hindi na ito katulad ng dati, malayang sabi ni Jane. Kung sasabihin ng iba iyan, baka tuyain siya ng isang master ng Zizai sect at maramdamang ginagawa niyang tanga. Ngunit hindi banggitin ng sariling lakas ni Jian Zizai, ang katawan ng kanyang Eastern Emperor Shenmo ay sobrang sensitibo, at nakakakita siya ng mga banayad na pagbabago na mahirap matukoy ng mga ordinaryong tao.
Ang mga kapatid ng pamilya Zhao at iba pa ay hindi napigil ang magpakita ng kaunting curiosity. Dahil pinilit mong mamaalemos ng pagkatalo, hindi magiging maramo ang balo. Bagamat hinahangaan ni Ji Xuanyuan si Ye Fan, hindi ito nangangahulugan na talagang matitiis niya si Ye Fan. Itulak ang iyong ilong sa iyong mukha. Dahil gusto mong pukawin ang emperador, kailangan mong bayaran ang presyo. Alam na ang pressure ni Ye Fan ay bumaba ng husto sa oras na ito, hindi napigilan ni Ji Xuanyuan ang kanyang layunin sa espada. Ang sadyang pagbawas sa kapangyarihan ng layunin ng espada ay isang uri ng kawalang galang sa espada. Sa bawat hakbang, si Ji Xuanyuan ay may hawak na gintong talam, dala na ang kapangyarihan ng lahat ng bagay sa langit at lupa, at idiniin ang kanyang espada kay Ye Fan. Tila ang buong universo, hanggang sa maalamat na 33 antas ng langit, hanggang sa 18 palapag ng underworld, ay nasa espada ni Emperor Xuanyuan. Lahat ng bagay ay bumabalik sa puso, lahat ng mundo ay sumuko, narito ang pinakamataas na espada ni Ji Xuanyuan. Lahat ng tao sa This Amen ay tumingin dito mula sa malayo, at malinaw na nakakita lamang ng isang tao na may hawak na gininto ang mahabang espada, na humahampas kay Ye Fan ng paaba. Ngunit, isa lang itong espada na tila humihila sa buong Juyuan pataas. Ang layunin ng espada ng emperador na pumukaw sa lahat ng bagay sa kalangitan ay nagparamdam sa mga nanunood ng nakagigipit na presyon. Makapangyarihan. Masyadong malakas. Anong uri ng pag-unawa ang mayroon ng isang tao sa paraan ng espada, upang magamit niya ang gayong layunin ng espada upang sakupin ang mundo? Kahit na siya ay nasa Mingkuan at nakita si Ji Xuanyuan na gumawa ng maraming shot, taos-puso pa rin siyang hinahangaan ng mga taga-Zizi sect. Mayroong dalawang panig dito. Napaka-natural ni Ji Xuanyuan, ang pinakamataas na espada sa mundo ay magpapulala sa sitwasyon ni Ye Fan. Hindi niya nagawang i-maintain kahit gusto niyang mawala, ang sandaling ito ay parang tuyong damo sa hangin, nauubusan ng langis ang mitya. Ang mukha ni Ye Fan ay mapatla at ang kanyang paghinga ay mabigat. Para siyang gumagala-gala na eskrimedor na nasa dulo ng kanyang buhay, nakatayo sa isang malungkot na bangka sa dagat, handang lumunin ng hangin at alon anumang oras. Ngunit, sa ganoong sandali, mayroong isang espada ng emperador na tumatakbo sa kalangitan at lupa, at ito ay tumatama sa kanya. Parang kidlat at kulog, gumuho ang langit. Pagkatapos ng kalahating matalo, itinaas ni Ye Fan ang itim-gintong mahabang espada sa kanyang kamay. Nakaharap sa gininto ang swordlight na parang sirang kawayan, hindi umatras si Ye Fan, sa halip ay umaban, at sa halip ay isang espada ang itinaas. Ang isang walang kapantay na layunin ng espada na ganap na naiiba sa nauna ay tahimik na pinakawalan sa sandaling ito. Ang talino ko, ay walang kapantay. Umuungal si Ye Fan sa kanyang puso, at ang isang pares ng mga mata ng bituin ay nagpakita ng matinding pagmamataas. Bigla na lang, parang nagyelo ang espasyo. Napatingin ang lahat sa espasyo kung nasaan sina Ye Fan at Ji Xuanyuan, at nakaramdam ng slow motion. Kahit na ang sword swing ni Ji Xuanyuan ay kasing bilis pa rin ng kidlat, ito ay mas mabagal kaysa dati. Hindi bababasa, ang karamihan sa mga monghe ay malinaw na nakikita ang tilapon ng tibak na iyon. Anong problema? Bakit ang bagal ni Ji Xuanyuan sa kanyang espada? Hindi ba dapat binabaliwala ni Supreme ang espasyo? Paano ito may block? Gaya ng nakita ng lahat, talagang bumagal si Ji Xuanyuan. Nanlaki ang mga mata ni Ji Xuanyuan, at tila hindi siya makapaniwala na nawasak ang kanyang Supreme Sword Intent. Ang puwang kung saan siya orihinal na pinahintulutan na tumakbo, na parang hindi na niya sinunod ang kanyang mga tagubilin, ay naging isang hadlang sa kalsada. Kasabay nito, napansin din ni Ji Xuanyuan na sa pamamagitan ng kanyang espada, ang kapangyarihan ni Zhou Tianwanwan ay mabilis na nababawasan. Habang papalapit ka kay Ye Fan, mas malinaw ang pakiramdam na ito. Pinapahina ba niya ang kanyang layunin sa espada? Sa sandaling ito ng pagkabigla, nagbanggaan ang mga espada ng dalawa. Keng. Gitling. Isang malalim na symphony ni Jin Ge. Ang itim at gintong mahabang espada ni Ye Fan ay nabasag kaagad. Dahil sa lumalakas na sword power, naging mahirap para kay Ye Fan na tumayo, bitawan ang center of gravity ng kanyang katawan, at dumausdas pa rin pabalik ng marahas. Isang malalim na bangin na mahigit 100 metro ang iginuhit sa lupa, at pagkatapos ay tumayo si Ye Fan. Paf! Si Ye Fan ay umubo ng isang bibig ng dugo at hinawakan ang espada sa kanyang kamay, ngunit kinuyam niya ito ng mahigpit, na walang balak na sumuko. Ang lahat ng mga master ng Zizi sect na nanunood ay natulala at ang kanilang mga anit ay manhid. Kahit na ang espadang ito ay si Ye Fan sa isang ganap na kawalan. Ngunit, nakatayo pa rin siya pagkatapos ng lahat. Ayon sa sitwasyon ngayon, si Ye Fan ay dapat na ganap na natalo. Halatang mas mahina ito kaysa sa naunang pamimilit sa sword intent, ngunit hinarangan ito. Himala. Talagang isang himala. Napatulala ang lahat. Bilang isang party, mas nagulat si Ji Xuanyuan sa sitwasyong ito. Ikaw, binago mo ang kapangyarihan ng espasyo. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, nagpahayag si Ji Xuanyuan ng isang posibilidad na nagparamdam sa kanya ng kabalbalan. Si Ye Fan ay nagluwa ng isang subo ng dugo at ang hitsura ng pagrerebelde ay lumitaw sa kanyang mukha. Hey, mas gusto ko, ibig sabihin conquest, at destruction.
Si Ji Xuanyuan ay mukhang solemn na at nagulat. Gaya ng inaasahan. Ngayon lang, sa sandaling bunutin ni Ye Fan ang kanyang espada, ang kapangyarihan ng nakapalibot na kalawakan, at maging ang lahat ng nasa paligid ng kalangitan, ay naging abnormal. Ang kapangyarihan na orihinal na ginamit ni Ji Xuanyuan ay hamina sa isang iglap dahil wala itong kontrol. Parang isang bato ang itinapon ni Ji Xuanyuan, ngunit ang bato ay naging malambot na bulak. Ang dating walang harang na kapatagan, biglang naging bundok. Ang lahat ay naging isang kapangyarihan na hindi pamilyar kay Ji Xuanyuan. Bagamat ang mga katangian ng emperador ng pinakamataas na layunin ng espada ay nagpapahintulot pa rin sa kanya na basagin ang lahat at tamaan si Ye Fan. Ngunit, kung ang epekto ng pagbabalik ng lahat sa puso ay hindi maipatupad, ang kapangyarihan ay lubos na mababawasan. Sa madaling salita, si Ji Xuanyuan, na nag-iisa, at Emperor Xuanyuan, na nag-uutos sa lahat ng bagay, ay dalawang konsepto. Matagal na akong nabugbog, dumating na ako. Bagamat hindi na kayang ipagpatuloy ni Ye Fan ang pakikipaglaban para sa pagkatalo, mas kumpiyansa siya kaysa dati. Isang galaw Stegosaurus. Biglang pinaikli ni Ye Fan ang distansya kay Ji Xuanyuan. Sinasamantala ang uso, ang mabigat na espada ay idiniin. Saan man dumating ang sword intent, ang nakapalibot na espasyo, at maging ang enerhiya ng lahat ng bagay sa nakapalibot na kalangitan, ay nagdulot ng iba't ibang antas ng pagbagsak ng enerhiya. Parang tubig ng yelo na agad na kumukulo, agad na natunaw ang metal, agad na naninigas ang hangin. Ang lahat ng enerhiya, sa ilalim ng impluwensya ng walang kapantay na layunin ng espada ni Ye Fan, ay nahulog sa isang magulong estado. Ang mga mata ni Ji Xuanyuan ay parang mga sulo, at sa wakas ay nagpakita ng kaseryosohan ang kanyang ekspresyon. Kabanata 3557. Ang gintong espada ng Supremacy ay gumawa ng isang baitang, at ang kaliwang kamay ay pinalapot ang kaliwang kamay na espada sa parehong oras, at nilaslas si Ye Fan. Mabagal. Malinaw na napansin ni Ye Fan na sa pagkakataong ito ang landas ng espada ni Ji Xuanyuan ay mas mabagal kaysa dati. Nakahanda na siya, at pinulot na iyon ng kanyang kaliwang kamay gamit ang espada. Pagkatapos kunin ito, nagkusa si Ye Fan at nagsimulang salit-salit na gumamit ng mga high-frequency na espada para maka-counterattack ng hindi nagbibigay ng kahit isang pulgada. Kang keng keng keng. Gitling. Ang tunog ng espada ay parang tambol, umaalingaw sa ilang. Si Ye Fan ay may hawak na dalawang itim na gintong matutulis na talam, ang kanyang figure ay parang baliw na itim na dragon, winuwagayway ang kanyang walang katulad na mga kuko ng dragon, at tinalo ang isang gintong higanteng dragon pabalik. Gaano man pinakilos ni Ji Xuanyuan ang kapangyarihan ni Zhou Qianwu, kapag nahawakan niya ang sword intent ni Ye Fan, lahat ng enerhiya ay babagsak at baluktot. Halika, Ji Xuanyuan. Dalhin ang iyong langit at libo-libong mga kabayo, at ang iyong libo-libong kabayo. Lumaban ka sa akin. Ang mga mata ni Ye Fan ay puno ng nagliliyab na apoy, at siya ay tumawa ng buong puso at mayabang. Malalim na nahawaan ang lahat ng mga nanunood. Sa sandaling ito, walang nag-iisip na si Ye Fan ay matatalo. Hindi bababasa. Dahil sa ganitong uri ng tenasidad, hinahangaan sila ng mga master ng Zizai sect mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Tulad ng alam ng lahat, ang puso ni Ye Fan ay magulong din sa oras na ito. Noong una, naniniwala si Ye Fan na ang kanyang walang kapantay na layunin ng espada ay maunawaan ang mga batas ng lahat ng bagay, upang hindi niya baliwalain ang lahat ng batas. Ang lahat ng mga espada ay nagkakaisa, at ang lahat ng mga batas ay nagkakaisa. Sa harap niya, walang pangalawang batas. Kung ganoon, hindi maaaring pilitin ni Supremo na masira ang kanyang layunin sa espada. Naisip niya na hanggat ito ang kaso, makakalaban niya ang supremacy ni Ji Xuanyuan. Ngunit ang malungkot na talakayan ng mga espada ay nagpaunawa kay Ye Fan na napakasimple niyang kinuha ang pagiging eskrimidor ni Ji Xuanyuan. Ang pinakamataas na layunin ng espada ni Ji Xuanyuan ay hayaan ang lahat ng langit at lahat ng bagay na gamitin niya. Tulad ng isang hukbo, nakilala nito si Ji Xuanyuan, kaya nagbigay daan ito sa kanya. Ngunit sa parehong oras, ang hukbong ito ay talagang sumunod sa emperador. Kahit na walang ganap na prioridad, si Ji Xuanyuan pa rin ang pinuno ng langit at lupa, at lahat ng enerhiya ay magiging kanyang tulong. Dapat sabihin na ang taong ito ay ipinanganak na may buhay ng hari. Sa ganitong mga sitwasyon, ano ang silbi ni Ye Fan kahit na ang lahat ng mga batas ay pinag-isa? Hanggat umiiral pa ang langit at ang napakaraming bagay, sila ang magiging kapangyarihan ni Ji Xuanyuan. Si Ye Fan ay parang isang tao, nakikipaglaban sa isang hukbo. Kahit na alam ni Ye Fan ang lahat tungkol sa lahat sa hukbo ng kalaban, hindi pa rin niya mababago ang sitwasyon ng pagiging outnumbered. Ang pinakamalungkot na bagay ay dumating siya sa puntong ito dahil nasa ilalim siya ng impluwensya ni Ji Xuanyuan. Ngunit, sa simula pa lang, ang kalsadang ito ay pagmamay-ari lamang ni Ji Xuanyuan. Bumalik man sa puso ang lahat ng bagay o bumalik sa isa ang lahat ng dharmas, lahat ito ay nakabatay sa pagkaunawa ni Ji Xuanyuan sa puso at espada. Gayunpaman, hindi siya si Ji Xuanyuan. Walang kapantay, hindi kataas-taasan. Sa ganitong pag-unawa, si Ji Xuanyuan ay maaaring mag-utos sa universo. Paano si Ye Fan?
Kahit anong pilit mo, maaari ka lang maging tagagaya sa ibang pagkakataon. Okay lang na lokohin ang ilang ordinaryong monghe. Sa pagharap kay Ji Xuanyuan, wala siyang pagkakataong manalo. Ang peke ay peke, pero, paano siya papayag? Kung mahulog siya rito, kung wala man lang siyang pag-asa na matalo si Ji Xuanyuan. Kung gayon, paano siya makakalabas? Maaari ba akong bumalik sa aking asawa at anak na babae? Hindi pwede. Talagang hindi siya papayag. Totoo na si Ye Fan ay hindi si Ji Xuanyuan, sila ay walang kapantay sa kanilang pinagmulan. Si Ji Xuanyuan ay may hindi mabilang na mga bayani mula sa lupa, hanggang sa baha, at maging kay Juyuan, na susunod sa kanya hanggang sa kamatayan. Mayroong kahit isang katiwala na may natatanging kakayahan, na nakipaglaban sa kanya sa lahat ng direksyon at nagtulungan upang harapin ang Chiyu. Kahit na siya ay kasing lakas ni Chiyu, sa harap ng Emperor's Life, ni Ji Xuanyuan, maaari lamang siyang mahulog sa isang malungkot na pamilya at umatras sa kompetisyon. Malamang na hindi alam ni Ji Xuanyuan kung bakit napakaraming makapangyarihang mga katulong ang kasama niya. Maaaring mayroon siyang hindi mabilang na mga pagkukulang, ngunit hanggat dinadala niya ang espada, magagawa niyang sumuko ang mundo. Hindi siya naging loner, kaya ang kanyang kendo ay nasa likod niya. Ito ang kapangyarihan ng lahat ng bagay. Ang kanyang supremacy ay hindi isang tunay na nag-iisa, ngunit isang kagalang-galang na emperador na tinitingala ng hindi mabilang na mga tao. Sa kabaligtaran, masyadong hindi mahalata ang kapalaran ni Ye Fan. Mula sa kanyang pagkabata, ang bawat hakbang ay para lamang sa pinakamababang pagnanais na mabuhay. Sa huli, gusto lang niyang mabuhay ang kanyang pamilya at mas maraming tao. Hindi inakala ni Ye Fan na siya ang magiging pinuno ng langit at lupa, ang emperador ng langit at mundo. Gusto lang niyang balikan ang babaeng iyon at gamitin ang sarili niyang lakas para lamaking malusog ang kanyang anak. Wala siyang magagawa, lahat ng bagay ay sumusunod, hindi lahat ng mundo ay sumusuko. Ngunit hindi siya matatalo. At least, hindi siya mawawalan ng pag-asa. Hindi mabilang na mga nakaraang taon, hindi mabilang na madugong bagyo, mga pagsubok sa buhay at kamatayan, saya at kalungkutan. Hayaan mong malaman ni Ye Fan na siya mismo. Ye Fan, hindi kailanman magiging Ji Xuanyuan. Kung ikukumpara sa pag-asa sa lakas ng mga taong nakapaligid sa kanya, ang kaya niyang tanggapin ay gamitin ang sarili niyang laman at dugo, ang espada sa kanyang kamay, para labanan ang buong mundo ng mag-isa. Hindi naman sa mayabang siya, nasanay lang siya, at mag-isa niyang hinarap ang lahat. Lahat ng bagay ay bumabalik sa puso. Lahat ng batas ay bumalik sa isa. Hindi ko naman kailangan. Dahil gusto mong hiramin ang kapangyarihan ng lahat ng bagay sa universo, ang kapangyarihan ng lahat ng langit at 10,000 batas. Pagkatapos, sisirain ko ito ng isang espada. Dahil, lahat ng langit at lahat ng bagay ay kay Ji Xuanyuan. Hindi na inaasahan ni Ye Fan na lahat ng bagay ay maaaring makatulong sa kanya. Huwag gamitin ito para sa kanya, baguhin ang lahat ng ito sa iyong sarili. Sirain pa. Sa harap ng Wushuang Jianyi, lahat ng enerhiya at lahat ng batas ay hindi lihim. Dati ay binabaliwala at ginagambalan ni Ye Fan ang mga panuntunang ito, tulad ng epekto ng One Sword Frost. Ngunit ngayon, gusto niyang ganap na masira ang lahat ng mga gawain sa mundo. Pagkatapos ng lahat, hanggat umiiral pa ang lahat, magagamit ito ni Ji Xuanyuan. Kung gusto mong talagang pahinain ang Wushang, kailangan mong gawing, hindi magagamit, si Ji Xuanyuan. Kahit na si Ji Xuanyuan iyon, ginawa lang niyang isuko ang lahat sa kanya, at hindi niya talaga makita ang mga batas ng lahat ng bagay. Pero kaya ni Ye Fan. At saka, si Wushuang lang, si Ye Fan lang ang makakagawa nito. Si Ji Xuanyuan ay parang isang emperador na namumuno sa libu-libong tropa at kabayo sa kanyang sariling mga kamay. At kahit na si Ye Fan ay walang kahit isang sundalo, maaari siyang direktang gumawa ng libu-libong tropa at kabayo, na nagdudulot ng lahat ng uri ng kaguluhan. Kaguluhan. Maging ito man ay pagtalikod, pagbilang ng kanyang mukha, salot na mga sakuna. Lahat ng paraan, sa madaling salita, hayaan si Ji Xuanyuan na mawala ang lahat ng tulong. Sa pamamagitan ng pagbubur at pagpapahina sa mga sundalo at kabayo sa paligid ni Ji Xuanyuan, natural na hindi na magkakahiwalay ang agwat ng lakas sa pagitan nilang dalawa. Nang makitang mahimalang dinudurog ni Ye Fan si Ji Xuanyuan at baliw na umaatake sa libu-libong espada, lahat ng tao sa ZZ Sect ay nakaramdam ng hindi kapanipaniwala. Napakalungkot na layunin ng espada. Tumingin si Jian Zizai kay Ye Fan na parang baliw na dragon sa oras na ito, ngunit nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Pakiramdam niya ay mas mahirap makuha ang swordsmanship ni Ye Fan kaysa kay Ji Xuanyuan. Kabanata 3558 ang mas malawak na mundo. Hindi alam ni Ye Fan sa oras na ito, kung kinakalkala niya ang espada ng puso, o nasira na niya ang espada ng puso. Para sa kanya, tila hindi na mahalaga ang mga ito. Isang tibak, sinisira ang lahat ng paraan. Bawat espada na ibinaba niya, magulo ang lahat ng enerhiya sa paligid niya sa iba't ibang anyo na hindi pa nagagawa. Hindi pa banggitin ang lahat ng uri ng enerhiya, ang yin at yang, maging ang espasyo, ay baliw na baluktot.
Desidido si Ji Xuanyuan na tipunin ang kapangyarihan ng lahat ng bagay, at lahat ng bagay ay hindi makokontrol ng kanilang sarili, kaya natural na mahirap para sa kanya na gamitin ang mga ito. Si Ye Fan ay parang isang magiting na emperador na tumatakbo sa larangan ng digmaan, pinapatay ang quartet, upang ang hukbo ay hindi maglakas loob na hawakan ang kanyang gilid. Sa pagbagsak ng libu-libong espada, si Ye Fan ay naging mas matapang. Ang nakapalibot na espasyo ay naging magulo sa isang kakaibang baluktot na mundo, kaya hindi na makita ng mga tao sa labas ang sitwasyon ng labanan sa loob. Ang aking espada. Lahat ng langit ay mawawasak. Walang katulad. Naramdaman ni Ye Fan na hindi na kayang mapanatili ng kanyang pisikal na lakas ang 5 beses na pagkakawatak-watek, at nagplano siyang sumugal. Kulog Dragon Flash na nakakahati sa langit. Ang figure ni Ye Fan ay naging isang itim na gintong kulog at kidlat na baliw na dragon, na kumikislap ng ilang beses ng sunod-sunod, na naglatag ng mga piraso ng espada na naglalayong lumiwanag sa paligid ni Ji Xuanyuan. Sa huling flash, nakita ni Ye Fan ang pinakamagandang anggulo. Mula sa pahilig sa likurang bahagi, kinaladkad ni Ye Fan ang isang mahabang espada, isang baligtad na talam ng kidlat. Thunderblade. Bawasan ang oras. Gitling. Ang dati ng magulong espasyo ay wala sa ilalim ng kontrol ni Ji Xuanyuan. Sinamantala ni Ye Fan ang kanyang kakayahang maunawaan ang kapangyarihan ng kalawakan, pilit na nasa tabi ni Ji Xuanyuan, at inayos ang espasyo. Sa isang kisap mata, si Ji Xuanyuan ay nasa napakabagal na kalagayan. Ang espada ni Ye Fan ay walang kabuluhan at pinunasan sa lalamunan ni Ji Xuanyuan. Kasabay nito, biglang sumabog ang isang Supreme Sword Intent Caution na kakaiba sa dati. Ang ekspresyon ni Ji Xuanyuan ay walang katulad na solemna at marilag, at ang kanyang makapal na kilay at mga mata ng bituin ay nakatutok kay Ye Fan. Ang kanyang gintong espada ay gumawa ng tunog ng dagandong ng dragon, pilit na ginagamit ang kapangyarihan ng dugo ng banal na dragon, na hinihimok ang siyam na pagbabago ng banal na dragon, at ginugulo ang espasyo. Pagkatapos kunin ang pagkakataong ibalik ang bilis, tumalikod si Ji Xuanyuan at gumuhit ng isang gintong hugis fan sword light patungo kay Ye Fan. Sandali. Alam na alam ni Ye Fan na ang lahat ng enerhiya sa paligid ay abnormal na nagbabago. Parang ang gulo ng crowd, at that moment, may lumabas na freeze frame. Ang sariling primordial spirit ni Ye Fan ay nasa ilalim din ng ilang uri ng pang-aapi, at ang kanyang utak ay nablangko sa maikling sandali. Sa hindi nakikita, tila may isang pares ng malalaking kamay na sinusubukang ibagsak ang espada ni Ye Fan. Gayunpaman, pilit na ibinaba ni Ye Fan ang talam ng kulog na ito gamit ang kanyang huling paghahangad. Binasag ni Lei Guang ang libu-libong laban. Ang gintong liwanag ay nahati ng libu-libong talampakan. Bumalik sa kalmado ang espasyo. Si Ye Fan at Ji Xuanyuan ay pinaghiwalay ng ilang daang metro, na nakaharap ang kanilang mga likod sa isa't isa, nakatayo sa tiwangwang na ilang. Sa gitna ng dalawa ay ang huling espada ni Ji Xuanyuan, na tumama sa langit. Ang lahat sa ZZ Sect ay hindi kumurap ng mahabang panahon nang makita nila ang eksenang ito, na parang lahat sila ay natulala. Si Ji Xuanyuan ay nakatayo roon ng ilang sandali, bago dahan-daang lumuwag ang kanyang mga kilay. Lumapit siya at hinawakan ang kanang pisngi. Isang manipis na marka ng espada, na may ilang dugong umaagos. Tiningnan ni Ji Xuanyuan ang dugo sa kanyang kamay at bamulong sa sarili, na sugatan talaga ako. Pagkatapos sabihin iyon, lumingon si Ji Xuanyuan at tumingin kay Ye Fan sa di kalayuan. Biglang yumuko si Ye Fan at nadapa. Paf, ubo. Si Ye Fan ay dumura ng ilang subaw ng dugo, ang itim na gintong espada sa kanyang kamay ay nawala, yumuko ang kanyang ulo, at nakita na ang isang mahabang butas ay nahati sa kanyang dibdib. Dahil napakahina ng kanyang katawan, mapanatili lamang ni Ye Fan ang triple disintegration. Bigla na lang, maraming yin chi ang nagparamdam sa kanya ng labis na paghihirap. Kasamang The Whist Ye. Si Zhao Zuan at ang iba pa ay natauhan sa sandaling ito at nagmamadaling lumapit. Malayang nag-spell si Jane, at hindi mabilang na mga gintong dahon ang sumayaw, pinuprotektahan si Ye Fan at pinabilis ang paggaling ni Ye Fan. Salamat. Pilit na ngumiti si Ye Fan, kumuha ng malaking halaga ng elixir, at direktang nilunok ito. Naghiwa-hiwalay ang aura, at matapos mapabilis ang paggaling, sa wakas ay nakapagwatek-watek muli ito ng 5 beses. Ang mabilis na pagbawi ng estado, ngunit walang masyadong nagulat. Dahil, sa labanan ngayon, nagulat sila ni Ye Fan ng maraming beses. Sa sandaling ito, biglang sumulpat si Ji Xuanyuan sa harap ni Ye Fan, nakatingin kay Ye Fan na may masalimuot na tingin. Hoy! Ji Xuanyuan! Malapit na! Ayaw mo talagang patayin ang kapwa ko The Whist Ye, di ba? Nagulat si Zhao Zuan at mabilis na tumayo para harangan si Ye Fan. Emperor Xuanyuan, hindi alam ni Ye Fan kung ilang taon ka na. Ang pananakot sa isang inapo ay hindi isang maluwalhating bagay, sabi din ni Ziguang. Hindi umimik si Ji Xuanyuan, ngunit tumawa si Jian Zizai. Elder sister, senior brother Zhao Zuan, huwag kang kabahan, kung gusto talaga ni Emperor Xuanyuan na patayin si brother Ye Fan, hindi ganoon kalakas ang espada ngayon. Ngayon, hindi na uulitin ni Emperor Xuanyuan. Nabuhayan ang lahat ng marinig ang sinabi ni Jian Zizai.
Tinapik ni Zhao Zuan ang balikat ni Ye Fan, kasamang The Wistie, huwag kang mawala ng pag-asa, pareho kayong Emperor-level swordsman, at hindi kayo mapapahiya kung matalo kayo, hindi pa banggitin na mas matanda siya sa inyo. Kuya Zhao, hindi nagpatalo si Brother Ye Fan. Ang sword argument na ito ay talagang isang draw. Tumingin si Jian Zizi kay Ji Xuanyuan, Emperor Xuanyuan, handa ka bang tanggapin ang sasabihin ko? Bahagyang ngumiti si Ji Xuanyuan, ang paningin ng demonyong emperador ay talagang masama, hindi masama. Ito ay isang draw. Huwag mo nang pag-usapan yan. Napangiti si Ye Fan sa sarili, kung matatalo ka, matatalo ka. Sa labanan ng buhay at kamatayan, sino ang nagmamalasakit kung ilang taon ka na? Natural na ayaw ni Ye Fan, ngunit ayaw din niyang baliwalain ang sarili niyang mga pagkukulang para sa mga kadahilanang ito. Kung ito ay isang mapagpasyang labanan, mamamatay ka sa simula pa lang. Ngunit sa pagkakataong ito ay tungkol sa swordsmanship. Kung sasabihin ng mga tao na wala kang talo, hindi ka natalo. Ngumiti si Ji Xuanyuan at sinabing, Ye Fan, inaabangan ko ang swordsmanship na sa wakas ay ipinakita mo. Sa oras, anong uri ng kapangyarihan ang mayroon nito? Ngumisi si Ye Fan, kung gayon, kailangan mong maging handa sa pag-iisip, sa susunod. Hindi ako magsasayang ng labis na pisikal na lakas. Mas inaabangan pa ito ng balo. Walang pakialam na sabi ni Ji Xuanyuan. Saglit na nag-alinlangan si Ye Fan, ngunit hindi niya maiwasang magtanong, ang huling espada na ginawa mo ngayon ay iba sa mga nauna. Hindi kaya. Pumasok ka na sa kaharian ng walang espada. Pagkatapos ng lahat, sa panahon ng prehistoric, naabot na ni Ji Xuanyuan ang rurok ng Xinjiang. Pagkatapos ng napakatagal, hindi imposibleng makapasok sa Wujian. Wujian. Mapaglarong sinabi ni Ji Xuanyuan, sa tingin mo. Kendo, may Wujian, talaga. Natigilan si Ye Fan, nang may sasabihin pa sana siya, hindi niya maiwasang mapaisip. Kung ito ay bago kung ito ay, hindi siya maaaring mag-atubiling sabihin na karamihan sa mga ito ay umiiral. Sapagkat, siya mismo ay nakaranas ng kaharian ng espada ng tao at espadang puso. Ngunit, habang ang kaharian ni Ye Fan ay papataas ng papataas, lalo na pagkatapos malaman ang pagkakaroon ng lumikha. Hindi mapigilan ni Ye Fan na mag-alinlangan. Kung, mayroon talagang tatlong malalaking kaharian sa Kendo, tibak ng tao, tibak sa puso at tibak na walang kaparirikon. Kung gayon, sino ang nagbigay ng kahulugan sa tatlong kaharian na ito? Sino ang nagde-define nito? Ang unang eskrimador ba na naabot, ang mga patakaran ay itinakda. Ngunit sino ang makakagarantiya na ang unang makamit ay tama? Kung ito ay ginawa ng lumikha, maaari ba itong muling isulat? Halimbawa, binigyan siya ni Ji Xuanyuan ng ideya ng, lahat ng bagay ay bumabalik sa puso, sa simula, at si Ye Fan ay pinalawak sa isang uri ng kaharian ng Kendo ng, lahat ng mga batas ay bumalik sa isa. Ngunit lumalabas na ang sariling, isang espadang sumisira sa lahat ng pamamaraan, ni Ye Fan ay maaari ding makipagkompetensya at malampasan pa ang teorya ng Kendo ni Ji Xuanyuan. Tila ang mundong dati niyang tinitirhan ay muling nawasak, at naramdaman ni Ye Fan na may mas malawak na mundo sa labas. Kabanata 3559 na may ideya ako. Talagang hindi ito dapat paniwalaan, bulong ni Ye Fan at tumango. Ang pag-aaral mula sa mga tunay na master at pakikipag-usap sa mga master ay talagang makapagbibigay sa iyo ng isang husay na pagpapabuti. Maaaring maisip ni Ye Fan ang mga ideyang ito ng mag-isa, ngunit tiyak na hindi ito ganoon kabilis. Si Ji Xuanyuan ay katumbas ng pagpasa ng kanyang 10,000 taon ng karanasan at mga insight sa kanyang puso. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay sapat na upang hanggan siya. Sa sandaling ito, nakangiting sinabi ng Daoist Xiaobao, sa ganoong okasyon, sa harap ng dalawang emperador na eskrimador, hindi dapat magpahayag ng anumang opinyon si Pindao. Ngunit nang marinig ang sinabi ni Emperor Xuanyuan ngayon, hindi maiwasan ni Pindao na maalala na noong minsang binanggit ng master ang walang espada, na kaharian. Sina Ye Fan at Ji Xuanyuan ay hindi maiwasang tumingin kay Xiaobao, at ang iba ay tumingin din ng may pagtataka. Oh, paano tinitingnan ni Sage Tung Tian si Wujian? Magalang na tanong ni Ji Xuanyuan. Sinabi ni Xiaobao, minsan sinabi ni Master na ang martial arts, swordsmanship, at cultivation path ay nagtatapos sa parehong paraan. Kung talagang mayroong isang walang espada, kung gayon ito ay isang sundalo na matatalo ng walang laban. Ay may parehong likas na katangian tulad ng tuktok ng martial arts. Kapag ang lahat ay walang armas at walang labanan sa kanilang mga puso, kung gayon walang tibak sa kanyang puso. Ang lahat ay nahulog sa pagmumuni-muni, at marami ang tumanggaw ng tahimik. Sinabi ni Ji Xuanyuan ng may damdamin, ang sinabi ng pantas ay totoong totoo, at nararamdaman din ito ng balo. Bagaman ang layunin ng espada ng balo, kapag ang espada ay lumabas, ang 8 basura ay isinuko, at kakaunti ang mga kalaban sa mundo, ngunit pagkatapos ng lahat, imposibleng baligtarin ang mundo at gawing tunay na mapayapa ang mundo. Kung maaari, nais lamang ng balo na gamitin ang espada sa kanilang mga kamay upang ipagpalit ang kapayapaan ng yin at yang, kahit na ito ay sandali lamang ng tunay na kapayapaan. Ang mga mata ni Ye Fan ay kumikislap, at hindi niya mapigilan ang pag-ungol sa kanyang puso, hindi ba ito ang lumikha?
Hindi, upang maging tumpak, ito ay mas malakas kaysa sa lumikha. Kahit na nilikha ni Pangu at Daozo ang lahat ng bagay sa mundo, hindi nila mapigilan ang mga buhay na nilalang na mapahamak. Walang espada. O sa madaling salita, paano natin makakamit ang tunay na estado ng pagsusupol sa kaaway ng hindi lumalaban? Napakapangit para sa iyo na sabihin ito. Kahit na iginagalang ng amo ang kanyang matanda, siya ay lumaban ng walang katapusan noon. Sa ngayon, nakikipaglaban pa rin tayo hanggang sa kamatayan kasama ang mga multo at hayop sa underworld. Ang idealized realm na iyon, imposibleng makamit, mas mabuting asikasuhin ko muna ang kasalukuyang Ghost Door mutation. Walang pag-iingat na iwinagayway ni Ziguang ang kanyang kamay, hindi makapaniwala sa mga pahayag na ito. Haha, kahit na ano, swerte ko rin na makita ang dalawang emperador na nag-uusap tungkol sa espada ngayon. Emperor Xuanyuan, Brother Yefan, si Zizai ay nakinabang ng malaki, at ang susunod na panganib sa underworld ay nakasalalay sa inyong dalawa. Nasaan na? Sabi ni Jane na may halong ngiti sa labi. Ang Demon Sovereign ay napakamagalang, maraming panliligalig ngayon, pagkatapos ay magkikita tayong muli sa ibang araw. Binigyan ni Ji Xuanyuan ng matalim na tingin si Yefan, at nang hindi na nagsalita pa, tinamaan siya ng espada. Matapos lumapit ang ilang mga disipulo mula kay Zis Amen upang purihin si Yefan, lahat sila ay pumunta para magsanay. Hinayla ni Zhao Zuan si Yefan at iginiit na ipagdiwang ang draw para sa kanya. Si Yefan ay orihinal na hindi interesado, ngunit si Zhao Zuan ay nag-aalala tungkol sa kanyang sarili ngayon lang kaya ayaw niyang pabulaanan ang mukha ng matandang ito. Dahil walang alak si Zhao Zuan, kumuha si Yefan ng masarap na alak mula sa Yantian Ring. Noong una ay tumanggi si Yun Xiao na sumama, ngunit nang marinig niyang may alak na dinala ni Yang Jian, pumasok din siya na may kahihiyan na mukha. Unti-unti, sumunod din ang isang grupo ng mga tao tulad ni Ziguang at Xiaobao. Hindi napigilan ni Yefan ang mapangiti nang makita niya ang isang grupo ng mga sinaunang bigwig na umiinom ng soju na tinimplahan ng pamilya ni Chao, lahat sila ay nagsasaya. Gaano ka nakatagal umiinom? Hindi naman sa hindi ka umiinom. Hindi mo alam, Dao Yuye. Naghihintay ako dito, at ang iniinom ko lang ay ang walang kamatayang alak na ginawa ng mga magic weapons. O ilang wood-based spells, ang alak na ginawa, sa madaling salita. Kung uminom ka ng sobra, maiinip ka. Tinapik ni Zhao Zuan si Yefan sa balikat at nakangiting sinabi, bagaman hindi ako interesadong kumain, uminom at magsaya sa araw. Ngunit paano mabubuhay ang alak dito? Nakangiting sinabi ni Yefan, huwag kang sumama, huwag kalimutan. Maaaring hindi ko kayo kalaban ngayon, sa palagay ko ay hindi nakakatamad kumain, uminom at maglaro, gayon din kayo. Natahimik ang lugar. Sa totoo lang, lubos akong humahanga sa iyo. Marahil ang ilan sa inyo ay para sa iyong sarili, para sa mga utos ng pinto ng guro, ngunit handa kang pumunta sa Juyuan at bantayan ang pintuan ng multo. Nakakamangha. Napabuntong hininga si Yefan, paano magkakaroon ng napakaraming tao na gustong magdusa at magdusa. Higit pa rito, silang lahat ay isang grupo ng mga Panginoon na sapat na upang maging mga Panginoon sa mundo. Upang ay paraphrase ang isang kasabihan sa lupa, paano magiging tahimik ang mga taon, ngunit may nagpapasan ng pasan para sa iyo. Kung maaari, talagang gustong ipaalam ni Yefan sa mga lalaki sa Yangjian na ang Juyuangxia ay isang grupo ng mga ninuno na tumutulong sa kanila na malaman. Tahimik na umiinom ang isang grupo ng mga master ni Zis Amen at tumigil sa pagsasalita. Brother Yefan, balak mo ba talagang bumalik? Biglang lumitaw si Jian Zizai sa pintuan at nakangiting nagtanong. Nang marinig ito, biglang tumayo si Yefan. Monster Emperor, baka may solusyon ka. Napatingin din sa kanya ang isang grupo ng mga disipulo. Bagamat matagal na silang hindi nagsasama, nakilala ng lahat si Yefan at natural na umaasa na matagumpay siyang makakaahon sa gulo. Malayang umiling si Jane, the way. I don't have it. Si Yefan ay biglang nadismaya, ngunit ang iba ay hindi nagulat. Ideya. Mayroon akong isa. Nagliwanag ang mga mata ni Yefan sa pag-asa, ano? Sinabi ni Jian Zizai noon. Lagi kong iniisip na ang Juyuan ay maaari lamang makapasok at hindi makapasok, hindi bababa sa ito ay hindi masisira, ito ay dapat na imposible. Ngunit binanggit sa akin noon ni Brother Yefan na ang Titan sa mundo. Ang mga duwende at ang mga duwende ay nagmula sa isang higanteng ninuno na nagngangalang Ymir. Tumibok ang puso ni Yefan nang marinig niya ito. Ito ay isang buhay sa underworld. At tiyak na hindi ito masisira. Yefan blur out. Malayang tumango si Jane, oo, kahit na si Ymir ay hindi isang buhay sa underworld, dapat ay umalis na siya sa Juyuan. At kung ito ay immortal, hindi ito maghihiwalay at mag-evolve ng sarili sa isang Titan at isang Titan dahil hindi ito makakaangkop sa mga patakaran ng underworld. Duwende. Kaya, Ymir. Tiyak na gumamit ito ng espesyal na paraan o channel para makaalis sa Juyuan. Tinampal ng malakas ni Yefan ang kanyang noo. Bakit hindi ko naisip? Nalilito talaga ako. Haha, fellow Dawistie, bilang ang tinatawag na bystander ay malinaw, maraming beses, sa laro, maraming mga detalye ang talagang hindi mapapansin. Tumango si Yefan, talagang nag-aalala lang siya sa lahat ng uri ng magugulong bagay.
Hindi ko masyadong pinag-aralan ang higanteng ninuno na si Ymir. Ang problema ngayon ay hula lamang ito, at kahit na kaya ni Ymir, maaaring hindi mo ito magawa. Sinabi ni Jian Zizi, Brother Yefan, kapag nananatili tayo sa Juyuan, hindi ito ang pinakamatagal. Iminumungkahi ko, maaari kang pumunta sa Yushu Palace, Wa Palace at Mount Samero, at magtanong tungkol sa pangalan ng Ymir. Lalo na yung mga mythical beasts sa Mount Samero, sila ang kasaysayan ng Five Tays, siguradong maraming lihim na alam na hindi natin alam. Kabanata 3560 mabuti ang maging mapanganib. Nang marinig ang sinabi ni Jian Zizai, hindi napigilan ni Yefan na ma-freeze sa pwesto. Pinapunta mo ako sa ibang bahay para magtanong tungkol sa balita ni Ymir. Bakit, anong meron? Nag-isip sandali si Jane, at sinabing, gusto mo bang dalhin ka namin doon? Akala ko kaya mo nang kontrolin ang kapangyarihan ng kalawakan. Ngumiti si Yefan at umiling, hindi, nagulat lang ako na sinusuportahan mo ako sa paglabas. Si Jian Zizai at ang isang grupo ng mga tao mula sa Zisamen ay nagtawanan. Ye Daoyu, kahit na ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi maganda, ngunit ang isa pa sa iyo at isang mas mababa sa iyo ay hindi makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon. Lahat na ako ay old bones, at pagod na ako sa pagpunta doon. Marami ka pa ring mga alalahanin, kaya natural na dapat kang umakyat. Oo. Hoy, hindi mo pa rin matatalo si Ji Xuanyuan, walang silbi na panatilihin ka, uminom si Ziguang at nagbiro. Malamig na ngumiti si Yun Xiao, kung hindi mo ito pinagsama-sama, ang Juyuan na ito ay malapit ng mahulog. Kapag dumating ang oras na iyon, malapit na tayong magkita. Ate, huwag kang ganyan, nag-aalala si Yefan sa pamilya niya, nakakainis na siya. Si Bishao ay walang magawang daan. Sinabi ni Jian Zizai, hindi pa huli ang lahat. Hindi ko alam kung gaano katagal na sa mundong ito. Kailangang umalis agad si Brother Yefan at humanap ng paraan para makauwi sa lalong madaling panahon. Si Yefan ay talagang walang intensyon na magantala pa, at sinundan si Jian Zizai. Halika sa labas. Matapos ipakita ni Jian Zizai kay Yefan ang direksyon, nag-alinlangan siya sandali, at pagkatapos ay naglabas ng Cyan Long Sword. Ang katawan ng espada ay mga 3 talampakan 6 na pulgada, ang buong katawan ay asul at itim, at ito ay natatakpan ng mga detalyadong asul na pattern ng lotus. Nang makita ng ilang monghe mula sa Zisamen ang espada, lahat sila ay nagpakita ng magalang na mga ekspresyon at umatras upang sumaludo. Brother Yefan, hindi ko alam kung magiging maganda para sa iyo na mahanap ang daan pabalik sa mundo sa pagkakataong ito. Kung matagumpay tayong makakabalik sa mundo, hindi magiging madali para sa atin na magkita muli. Si Pingjan, ay iniwan ng aking Panginoon, ang pantas na si Tung Tian. Dahil sa isang matinding labanan, ako ay nasugatan, at ang grado ay bumaba mula sa pinakamataas na grado na likas na espiritual na kayamanan hanggang sa gitnang baitang. Alam kong hindi ka nagkukulang ng isang mahusay na espada, ngunit ang espadang ito ay may malaking kahalagahan. Kung babalik ka sa mundo, marahil ito ay kapaki-pakinabang. Tuwang-tuwa si Yefan nang marinig niya ito, ang maalamat na magic weapon na ito, natural na tumanggi siyang pumunta. Hindi sa banggitin ang halaga ng paggamit, ngunit ang halaga lamang ng koleksyon, ito ang espada ng pinakaunang emperador na Escrimador, ang pantas ng Tung Tian. Gayunpaman, nag-alinlangan din si Yefan, angkop ba ito? Ito ang espada ng iyong guro. Ipinauubaya ko ito sa iyo, dapat mayroong malalim na kahulugan. Ngumiti si Jian Zizi at sinabi, alam ni Master na hindi ko kailangan ng espada, kaya dapat ipaubaya na lang ito sa akin. Naghahanap ako ng taong may nakatakdang relasyon. Noong una kong nakilala si Ji Xuanyuan, akala ko ito ang Escrimador na pinili ng Master, ngunit hindi pala. Pagkatapos ng napakatagal na paghihintay, sa wakas ay dumating na si Brother Yefan, siguro. Ito ang pinili ng Master sa dilim. Nakangiting sinabi ni Xiaobao sa gilid, Ye Daoyo, kunin mo, may hihilingin din ang aming sect master. Ang mukha ni Jian Zi ay nanlamig sa kahihiyan, at sinabing may nakakahiyang ngiti, Senyor Kuya, wala akong sinabi. Ibinaling ni Yefan ang kanyang mga mata at agad na naunawaan na gusto ni Jian Zizai na alagaan niya ang kanyang anak na si Jian Yuzu pagkatapos niyang umakyat. Bagamat maaaring hindi na maibabalik ngayon, ngunit ang puso ng mga magulang sa mundo ay nakakaawa. Demon Emperor, huwag kang mag-alala, bagamat matagal na tayong magkakilala, ngunit tayo ay lubos na konektado. Kung may anumang problema sa angkan ng demonyo, susubukan kong tumulong sa abot ng aking makakaya. Ang angkan ng demonyo ay likas na kasama rin ang magkahalong lahi na si Jian Yuzo. Salamat, Kuya Yefan, nakahinga ng maluwag si Jian Zizai. Si Yefan ay same time na kinuha ang Qingping sword gamit ang dalawang kamay, at pasimpleng iwinagayway ito, at biglang naramdaman ang paglabas ng aura. Bagaman ito ay bumagsak sa gitnang baitang, ang congenital spiritual treasure, ang sable ng santo, ay hindi pangkaraniwan kung tutuusin. Siyempre, hindi payag si Yefan na gamitin ito ng basta-basta. Kung nasira ulit, hindi na niya ito maaayos. Nang papaalis na si Yefan, bigla niyang nakita ang isang grupo ng mga demonyo tulad ni Wu Jiao, Tai Niu, at Shi Wenxia, na sumugod.
Sword God. Bakit hindi mo ako tinatawag para maghintay kapag aalis ka? Kung walang magandang tainga at paningin si Ye Duxing, hindi natin malalaman. Master Sword God, mangyaring dalhin ako upang maghintay. Mataimtim na sabi ni Tai Niu. Mukhang nagulat si Ye Fan, ikaw. Gusto mong sumama sa akin? Natural lang yan. Ayaw mo ba kaming pakialaman? Sa tingin mo ba nakaharang kami? Diyos ng Espada, haharap ako sa iyong awa at mananatili sa iyo. Sa Dragon Pond, ano ang gusto mo sa akin? Kinagat ni Chi Wenxia ang kanyang mga ngipin. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, akala ko. Sobrang sinasamba mo ang demonyong emperador, at plano ninyong lahat na sundin ang demonyong emperador. Kung tutusin, dapat nating gamitin ang ating relasyon sa isa't isa, tama. Ang mga mukha ng higit sa 100 demonyo ay nagpakita ng iba't ibang pagkalito. Tingnan mo. Sword God, kahit hindi ako matalino, hindi rin ako tanga, sa tingin mo hindi ko naiintindihan. Dumura si Chi Wenxia, kung ginamit ka, gagamitin ka, basta makalabas ka. Lord Sword God, sino man sa kaharian sa paningin namin, hindi kami isang mabuting uri. Tinatrato mo kaming mga makasalanan na may dugong mga kamay, ngunit maaari mong tuparin ang iyong pangako at hindi ako pababayaan. Hinahangaan kita mula sa kaibuturan ng aking puso. Itinaas ni Wu Jiao ang kanyang mga kamay. Sinabi ni Tai Niu, totoo na iginagalang ko ang Demon Emperor, ngunit mas gusto kong sundin ang espada. Diyos! Kalat-kalat man ang aking kaluluwa, hinding-hindi ko ito pagsisisihan. Natigilan si Ye Fan, at hindi siya bumalik sa kanyang katinuan sa mahabang panahon. Tiningnan niya ang mga demonyong ito noon, at sobrang sinamba niya si Jane, sa pag-aakalang tiyak na mananatili sila rito at hindi na siya muling papansinin. Una, magkaiba ang mga lahi, at pangalawa, magkaaway sila noon, o kahit puot. Sinong mag-aakala na magkakaroon ng ganitong eksena? Brother Ye Fan, baka hindi mo pa kilala ang sarili mo, anong klaseng tao ka? Ngumiti si Jane at tinapik si Ye Fan sa balikat. Huminga ng malalim si Ye Fan, damn it, paanong ang isang grupo ng malalaking lalaki ay magpapainit sa kanyang mga mata? Hey! Demon Emperor, tumigil ka sa pagbibiro, gusto lang nilang lumabas at magsabi ng maganda. Sinabi ni Ye Duxing, Dangtang Sword God, natatakot ka pa ba na mandaya ako? Diyos ng Espada, anuman ang daan sa hinaharap, ang aking matandang toro ay nasa iyong utos. Lumuhod si Tai Niu sa isang tuhod. Hindi na nagsalita si Ye Fan at pinakawalan si Longxi. Ipaliwanag muna natin sa iyo, ang lakas ng Diyos ng Espada na ito ay lumago ng husto, at si Longxi ay naging mapanganib muli. Kung natatakot ka sa kamatayan, huwag kang sumama sa akin. Haha, mayabang ka pa rin ba? Tumawa si Chi Wenxia at naunang sumugod. Mga matandang kapatid, sundan ang Panginoong Espada sa daan. Kalmadong pumasok si Wu Jiao. Sa isang kisap mata, isang grupo ng mga demonyo ang pumasok sa Dragon Pond. Agad na tumanggo si Ye Fan sa lahat ng tao sa This Island, tumalikod at itinaas ang kanyang kamay para gumuhit ng Black Gold Dragon Shadow. Nagsimulang masira ang espasyo kung saan naglakbay ang dragon, na bumubuo ng gate ng kalawakan. Dragon Shadow na nagwawasak sa langit. Maaari bang gamitin ang 5-clawed Golden Dragon? Ang Emperor Swordsman ay talagang isang halimaw. Paulit-ulit na ngumiti ng mapait ang lahat sa This Island. Bagamat ginagamit lang ito ni Ye Fan, medyo nakahinga siya ng maluwag dahil ang kanyang kaharian ay ganap na sapat. Sa isang hakbang, diretsyong nawala si Ye Fan sa Zizai Gate. Sa pagtingin sa direksyon ng pagkawala ni Ye Fan, nanlabo ang mga mata ni Jian Zizai. Yuzo, iyon lang ang magagawa ng tatay ko para sa iyo. Ikaw, okay ka lang. Ito ba ay mabuti para sa akin? Hongmeng, sa isang patio ng Phoenix Clan. Bumalik ka sa iyong mga pangako, panatilihin mo ako dito araw-araw, ano ang gusto mo? Pagbibigay ng mga damit na ito, sa tingin mo matutuwa ako. Nananaginip ka. Pinutol ni Jian Yuzo ang 12-dosenang mga katanji tanging damit sa kanyang harapan. Basahan. Tiningnan ni Xiao Wang ang magagandang damit na maingat na inihanda para sa kanyang anak, at bigla itong nawasak, ngunit hindi siya nagalit. Alam niya na ang kanyang ginawa ay nararapat na itakwil ng kanyang anak. Ngunit, mas gugustuhin pa niyang kamuhian ng kanyang anak kaysa baguhin ang kanyang ugali. Higit pa, maaga o huli, mauunawaan ng aking anak kung ano ang kailangan ng isang babae. Baby, sinabi sa iyo ng nanay ko na hanggat tapos na ang 8-door competition at maayos na ang lahat, makakaalis ka na. Ano ang kinalaman sa akin ng 8-door competition? Si Feng Jixiao ay abala sa paghahanap ng makakalaban. Paano mo ako mapapahalagahan? Hindi ako natatakot sa 10,000, kung sakali, hindi banggitin na kung ang batang si Feng Jixian ay hindi mamatay, maaari siyang gumawa ng masama. Sa sandaling ito, isang elder ng angkan ng Phoenix ang nasa labas upang makita siya. Ancestor Wang, ang pinakabagong batch ng mga bagong talento sa clan ay naipadala na, mangyaring tingnan. Lumingon si Xiao Wang at sinabing, diretso ka sa loob, titingnan ko ngayon. Sumimangot si Jian Yuzo, nandito ka ba? Para piliin ang 8 sect masters ng Phoenix clan. Not bad, nakangiting tumanggo si Xiao Wang.
Bakit mo gustong makialam sa ganitong bagay? Nakaramdam ng kakaiba si Jian Yuzo. Kahit na siya ay hinamak ng kanyang maldita na biolohikal na ina, kailangan niyang aminin na ang kanyang katayuan at lakas ay pangalawa lamang sa Feng Jishao sa Hongmeng. Para sa isang bagay na tulad ng Baman Great Competition, kung itutulak mo ang 12-12 ng mga tao pababa, hindi mo kailangang personal na makialam si Xiao Wang. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.